Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 741 hanggang 750. Kabanata 741, Kingming sa Lungguhit 1. Anong nangyayari? Nawalan ng kuryente. Nasaan ang emergency power? Waiter. Sa sandaling ang hotel ay bumagsak sa kadiliman. Sunod-sunod na bulalas ang lumabas sa hapagkainan. Kapag biglang nabalot ng dilim, ang katawan ay likas na nakakaramdam ng takot. Ngunit pagkatapos, isang itim na tela ang bumaba mula sa itaas, na bumabalot sa kanilang lahat. Tila may dala itong mahinang amoy ng mga halamang gamot. Ito ay hindi mapaglabanan na kapapawing pagod sa isip. Makalipas ang ilang segundo, ang mga taong ito ay nakahandusay sa ibabaw ng mga hapagkainan. Mahimbing na natutulog. Tanging ang mga grupong dumating mamaya ang naiwan na gising sa kwarto. Subordinate Sheldon Casey, binabati ko ang kagalang-galang na Dave at Bartley Hawthorne. Tuwang-tuwang lumuhad si Sheldon Casey sa lupa, pinapanood ang paparating na mga tao na papalapit. Ang buong Star of the Prosperous Age Hotel ay napuno ng isang kapaligiran ng kagalakan. Isang engranding pulang palanquan sa kasal. Isang wedding procession. At ang patuloy na lumalakas na tunog ng souna. Nasa unahan ang 2 taong nakamaskara na may mga talam. Ang nasa kaliwa ay may nakaberde na karakter na Dave, sa dibdib ng kanyang damit. Ang nasa kanan ay may karakter na Bartley, na nakaberde sa dibdib ng kanyang damit. Ang batang master ng Ghost Valley ay may 4 na makapangyarihang general sa ilalim niya. Dave, Bartley, Yuan, at Song. Ang 4 ay magaling sa kanilang martial skills. Sa tuwing magpapakita sila, siguradong dumadaloy ang dugo na parang ilog. Sheldon Casey, nasaan ang batang ginang? Huminto si Dave Hawthorne sa kanyang mga hakbang, ang malamig niyang tingin ay bumalatay sa Star of the Prosperous Age Hotel. General, nasa ilalim ng itim na tela ang babae. Tuwang-tuwang tumayo si Sheldon Casey, itinuro ang kinaroroonan ni Keller Radcliffe. Mabuti, lumabas si Bartley Hawthorne, tinitigan ang mga nasa silid na hindi pa nahimatay, at sa isang mabangis na pagpitik ng kanyang manggas. Whoosh! Isang balahibo ng puting usok ang agad na lumabas. Agad itong sumugod kay Terry Moore at sa iba pa. Ang usok ay maaaring mabilis na mawalan ng malay ang mga tao ngunit hindi partikular na nakakapinsala sa kanilang kalusugan. Palaging palihim na nagpapatakbo ang Ghost Valley, hindi nagustuhan ang anumang kaalaman sa kanilang mga aksyon. Para sa bawat operasyon, tiyak na i-anesthetize nila ang sinumang hindi nauugnay na bystanders. Mag-ingat ka. Pagharap sa puting usok na bumubulusok sa kanila, agad na hinubad ni Terry Moore ang kanyang damit. Marahas na pinapaikot ang mga ito sa kanyang mga kamay. Tapos, pinalayas niya sila. Medyo sanay. Pinagmasdan ni Bartley Hawthorne si Terry Moore, ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakakurba sa isang ngiti. Nagawa mo talagang ibalot lahat ng usok ko sa loob ng damit mo. Isang trivial trick lang. Ngumisi si Terry Moore, mukhang simple at tapat. Naisip mo na ba, nagtatrabaho sa ilalim ko? Gamit ang iyong mga kasanayan, masisiguro ko sa iyo ang isang buhay na walang malasakit na kabuhayan. Tumingin si Bartley Hawthorne mula sa itaas at sinabi. Para bang ito ay isang napakalaking pabor na ibinibigay niya kay Terry Moore. General, hindi dapat mangyari iyon. Agad na sinenyasan ni Sheldon Casey ang kanyang mga kamay. Ito ay isang bodyguard mula sa Leocadia family ng kabisera, tiyak na magkakaroon siya ng masamang kalooban sa iyo. At kaibigan siya ni Julius Reed, habang ang magiging young madam ay asawa ni Julius Reed. Kung magsusumit si Terry Moore sa Ghost Valley, wala nang magandang araw si Sheldon Casey. Ang isa na kinikilalang numero 1 eksperto sa kabisera, si Terry Moore, ay tiyak na bibigyan ng kahalagahan kahit sa Ghost Valley. At siya, ano kaya ang mangyayari sa kanya? Sorry, hindi ako interesado.
Agad namang umiling si Terry Moore bilang pagtanggi. Hindi ba maganda ang buhay niya ngayon? Nagsasanay na may mga punching bag sa gym, sinasamahan si Karen para uminom kapag libre. Makakakuha ng malaking sweldo bawat buwan, kasama ang lahat ng gastos para sa mga biyahe at kainan na pinondohan ng publiko. Siya ay kailangang maging labis na walang ginagawa. Naglakas loob ka bang tanggihan ang aking recruitment? Nagdilim ang mukha ni Bartley Hawthorne habang nanunuya, sa mundong ito, walang sino mang tumanggi sa akin ang nabuhay kailanman. Isa siya sa 4 na makapangyarihang general sa ilalim ng Young Master ng Ghost Valley. Napakalaki ng kanyang kapangyarihan, sa hindi mabilang na mga piling sundalo sa ilalim ng kanyang utos at hindi masusukat na kayamanan. Iisipin na magpapaabot siya ng isang pambihirang imbitasyon na mag-recruit ng isang tao ngunit tatanggihan pa. Bartley, ilayo mo ang iyong madam. The rest, patayin mo na sila. Malamig na sabi ni Dave Hawthorne. Ang layunin ng paglalakbay na ito ay ipakasal ang iyong master sa babaeng iyon na may kakaibang konstitusyon. Upang tulungan ang batang master sa pagkamit ng kanyang dakilang ambisyon. Ituloy ang prosesyon ng kasal. Sa pagtaas ng kanyang kamay mula kay Bartley Hawthorne, nagpatuloy ang tunog ng souna. Ang buong prosesyon ng kasal, na tumutugtog ng kanilang mga instrumento, ay nagtungo sa kinaroroonan ni Kella Radcliffe. Terry Moore, protektahan mong mabuti ang anak ko. Bahagyang nanginig ang katawan ni Daphne Leocadia. Sina Sofia Leocadia at Kella Radcliffe ay nakatikip sa ilalim ng itim na tela. Hindi niya matitiis ang isang taong nagtatangkang saktan ang kanyang anak na babae. Marco Pendleton, suportahan. Tulungan si Terry Moore. Kinurot ni Ivan Reid ang Buddha bead sa kanyang kamay, ang kanyang mukha ay malungkot sa sukdulan. Ghost Valley. Ghost Valley talaga iyon. Matagal na niyang narinig ito, ngunit hindi niya inaasahan na makaharap ito ngayon. Sana, walang magiging kaguluhan. Kung sino man ang hamarang, pumatay ng walang awa. Shala, inilabas ni na Dave Hawthorne at Bartley Hawthorne ang kanilang mahabang kutsilyo at nagmarcha patungo sa Kella Radcliffe. Malungkot na nagmura si Terry Moore. Karen, matandang magnanakaw, hindi mo ba sinabing nasa bahay ito? Bakit kailangan nating mag-away ulit? Pagkasabi noon, sumulong siya. Ang kanyang mga kamao ay bumagsak. Klang! Sinalubong siya ni Bartley Hawthorne gamit ang kanyang espada. Diretso ang pagkakabangga ng kamao sa hawakan ng kutsilyo. Napaatras si Terry Moore. Hindi nagpatinag si Bartley Hawthorne. Ang ilang mga kasanayan doon. Tumingin siya kay Terry Moore sa harap niya at sinabing may bahagyang ngiti, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, isumite mo ako. Paano kung ayaw ko? Tumaas ang kilay ni Terry Moore, at itinuro si Bartley Hawthorne, ibaba mo ang kutsilyo mo, at maglaban tayo ng kamao. Kung hindi ka susuko, may isang paraan na lang ang natitira para sa iyo, ang kamatayan. Klang! Binalot ni Bartley Hawthorne ang kanyang kutsilyo at humakbang pasulong. Boom! Boom! Nagbanggaan ang mga kamao nila. Si Terry Moore ay sunod-sunod na umatras ng 3 hakbang. Ang kamay niya. Masakit. Julius Reed, may utang ka sa akin. Kunin mo si Kella Radcliffe at umalis ka, ipaubaya mo sa akin ang iba. Huminga ng malalim si Terry Moore at muling nag-charge. Kahit na mayroon kang ilang mga kasanayan, hindi ka pa rin ang aking kapareha. Bartley Hawthorne licked his lips, his hands became closed, and he grabbed directly. Shala! Naiwan ang braso ni Terry Moore na may 2 marka ng dugo. Julius Reed, mas mabuting umalis ka na, o hindi na ako makakatagal pa. Nakaramdam siya ng kilabot sa loob. Kilala siya bilang numero 1 master sa kabisera, ngunit anong klaseng halimaw ang lalaking nauna sa kanya? Bakit napakalakas niya? Gusto mong pumunta, pumunta ka lang, huwag mo nang isipin ang utang mo sa akin. Lumapit si Julius Reed kay Kella Radcliffe at marahan siyang binuhat, sa mundong ito, hindi pa ipinapanganak ang taong makakapatay sa akin. Nagbubuga pa rin ng kalokohan sa oras na ganito. Pupunta ka ba o hindi? Nagalit si Terry Moore. Hindi ba lahat ay may kaunting init ng ulo? Ilabas mo ang asawa ko, dumiretso ka sa South. Ako na ang bahala sa iba. Binuhat ni Julius Reed si Kella Radcliffe at naglakad patungo kay Terry Moore. Napakaraming kalaban, kailangan niyang tiyakin na si Kella Radcliffe ay ganap na ligtas. Huminga ng malalim si Terry Moore at,
Humarap kay Bartley Hawthorne na sumugod sa kanyang harapan, naghagis ng dalawang malalakas na suntok. Pumalakpak, pumalakpak, bawat suntok ay damapo sa laman. Ngunit, si Bartley Hawthorne ay hindi natinag. Habang namamanhid ang mga palad ni Terry Moore at bumubuhos ang malamig na pawis sa kanyang katawan. Normally, kapag may nataman sa dalawang suntok niya, tiyak na mamamatay sila. Pero ngayon, pinahihit ni Bartley Hawthorne ang kanyang leeg at tumawa, "Anak, palaging may mas mahusay." Boom! Naghagis siya ng suntok, ngunit sa susunod na sandali, nanlaki ang mga mata ni Bartley Hawthorne. Ang kanyang hindi maiiwasang suntok ay mahigpit na sinalo ng kung sino. "Terry Moore, magtungo ka sa timog. Hanggat maubusan ka ng 500 metro, walang makakapatay sa iyo." Hinawakan ni Julius Reed si Keller Radcliffe gamit ang isang kamay, at sa kabila, mahigpit niyang hinawakan ang kamao ni Bartley Hawthorne. "Kung mamamatay ako, wala na rin ang asawa mo." Nagreklamo si Terry Moore at binuhat si Keller Radcliffe, tumatakbo patungo sa labas ng hotel. "Tigilan mo sila," malakas na sigaw ni Bartley Hawthorne. Hindi pwedeng umalis ang batang ginang. Ngunit nakaukit na ng madugong landas si Terry Moore at mabilis na umalis sa The Star of the Prosperous Age. Sa likod niya, 12-dosenang lalaking may itim na talam ang mabilis na sumunod. "Sino ka?" Tumingin si Bartley Hawthorne kay Julius Reed sa harap niya at nagtanong. "Hulaan." Pagkatapos magsalita ni Julius Reed, unti-unti niyang nilakasan ang lakas ng kamay niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 742 Dot sa Lungguhit Isa. Gustong tumawa ni Bartley Hawthorne nang marinig ang ganoong tugon. Bukod sa dalawang master ng Ghost Valley, sino ang nangahas na magsalita sa kanya ng ganito? Ngunit nang malapit na siyang tumawa, nalaman niyang hindi niya magawa. Medyo masakit ang kamay niya. Matapos mapeke ng Ghost Valley, hindi pa naiintindihan ni Bartley kung ano ang pakiramdam ng sakit sa loob ng maraming taon. Mula sa murang edad, sinanay sila ng Ghost Valley para maging kanang kamay ng iyong master. Sa kanilang pagkabata, libo-libo sa mga napili ang nahuhulog sa mga gamot na gamot sa buong araw, na nagtitiis ng malademonyong pagsasanay araw-araw. Kadalasan mayroong mga hindi makapanatili ng kanilang lakas o hindi makayanan ang pagpapahirap. Inalis sila at naging mga ordinaryong disipulo ng Ghost Valley. Nagpatuloy ang pagsasanay hanggang 4 na lang ang natitira. Ang 4 na ito ay ang 4 na makapangyarihang Diyos ng digmaan ng Ghost Valley sa buong panahon. Lahat sila ay nagbahagi ng parehong mga pamagat: Qing, Ming, Yuan, at Song. Ang bawat henerasyon ay nakikilala sa pamamagitan ng kanilang mga apelyido. At para sa henerasyong ito, ang kanilang apelyido ay Hawthorne. Ang mga katawan ng 4 na makapangyarihang Diyos ng digmaan, nababad sa mga gamot sa buong taon, ay halos hindi maarak ng mga talam at baril. Maging ang kanilang mga nerbiyos sa pananakit ay unti-unting bumababa. Sa madaling salita, ang mga lalaking ito ay halos hindi nakakaramdam ng anumang sakit. Pero ngayon, tila naalala ni Bartley ang mga eksena sa pagsasanay mula sa maraming taon na ang nakalilipas. Sakit. Ang sakit noon. Yung tipong sakit na bumabalot sa puso mo. Nanlaki ang mata niya at marahas na binawi ang kamao. "Napakalakas mo." Sa wakas ay sinimulan na ni Bartley na seryosohin ang binata sa kanyang harapan. Mas malakas pa kay Terry Moore. Diyos ng digmaan, ang taong ito ay may ilang mga panlilinlang, nagawa pa niyang baliin ang binti ng ika-7 anak ng Yorktown family, na nasa ilalim ng aking utos. Nagmamadaling lumapit si Sheldon Casey. Namumula ang kanyang mukha sa pananabik habang sumisigaw, dapat siyang maalis agad. Iniisip pa lang si Mon Casey na nakahiga hanggang ngayon, ang kanyang puso ay napuno ng hindi maipaliwanag na sakit. Dapat mamatay si Julius Reed, ang ika-7 anak ng Yorktown family. Malamig na ngumuso si Bartley, ano ang espesyal sa kanya? Ang pagpatay sa kanya ay kalabisan. Maaari ko siyang durugan hanggang mamatay sa isang daliri. Oo. Diyos ng digmaan. Ang mukha ni Sheldon ay kumikislap sa pagitan ng liwanag at anino, ngunit ang kanyang puso ay nangangati sa puot. Ang gusto lang niya ay makitang dead on the spot si Julius Reed. "Lumabi ka." Malakas na sigaw ni Bartley, na bahagyang pinaikot-ikot ang kanyang leeg, "Matagal na akong hindi nakakaranas ng kasiya siyang laban."
Ang pagharap sa isang kalaban na tulad ni Julius Reed ay medyo natuwa sa kanya. Ang iyong master ay nagustuhan ang iyong asawa, iyon ang iyong magandang kapalaran. Anak, kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, lumuhad ka at tanggapin ang kamatayan, at bibigyan kita ng mabilis na wakas. Hindi tulad ni Terry Moore, walang intensyon si Barkley na i-recruit si Julius Reed. Ang pagkuha ng asawa ng isang tao, tulad ng kasuklam-suklam na pag-uugali, kailangan nilang patayin si Julius Reed. Kung hindi, ang paghihiganti sa hinaharap ay tiyak na magiging mahirap. You are welcome to try kung makakaalis ka sa hotel na ito ng buhay ngayon, itinuro ni Julius Reed ang sedan chair sa likod ni Barkley. Ngayon, ang sedan chair na ito ay magiging kabaong. At sa loob, magiging mga bangkay mo. Ang yabang. Tumawa ng malakas si Barkley, kung gayon, subukan natin ito. Whoosh! Naghagis siya ng suntok. Bang! Si Julius Reed, nasa likod ang isang kamay, ay naglabas din ng suntok. Ang dalawang lalaki kaya nakatayo na nakalap. 5 segundo. 10 segundo. 20 segundo. Nang umabot sa kalahating minuto ang standoff. Humakbang si Julius Reed. Boom! Napaatras si Barkley. Namutla ang kanyang kutis. May bakas din ng pawis ang tumulo sa kanyang noo. Hindi, imposible. Ungol niya sa mahinang boses, nanginginig ang buong katawan. Boom! Ang pangalawang hakbang. Si Julius Reed ay umabant ng 1 metro. At si Barkley, umatras ng 2 hakbang. Magkadikit pa rin ang kamao ng dalawang lalaki. His, humugat ng malamig na hangin si Barkley, na ipinadala ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang kanang braso. Kaya mo pa ba? Si Julius Reed ay mukhang walang pakialam. Ang kanyang mga mata ay puno ng walang hangganang intensyon na pumatay. Si Kela Radcliffe ang kanyang untouchable scale. Ang hindi mahahawak ang sukat ng dragon. Hawakan ito at mamatay ka. Ngunit hindi makapagsalita si Barkley. Nakaramdam siya ng walang katapusang pang-aapi. Parang dudurog na ang buong pagkatao niya. Boom! Ang ikatlong hakbang. Ang ika-4 na hakbang. Sa bawat hakbang ni Julius Reed, nanginginig ang katawan ni Barkley. Pagkatapos ng 5 hakbang, ang mga mata ni Barkley ay may bakas ng kawalan ng kakayahan. Kawalan ng pag-asa, basang-basa na ng pawis ang buong katawan niya, pero ayaw pa rin niyang sumuko. Siya ay isang Diyos ng digmaan ng Ghost Valley, pagkatapos ng lahat. Sa walang kapantay na lakas, sa oras ng ika-6 na hakbang, nakadikit na ang katawan ni Barkley sa dingding. Nagsimulang manginig ang braso niya. Halos matamba ang lalaki. Ngunit sa pamamagitan ng pader para sa suporta, tila kaya niyang. Julius Reed, ang lakas ng loob mong hindi igalang ang banal na general. Walang kamalay-malay sa kanyang nalalapit na kapahamakan, naglakad si Sheldon Casey sa sandaling ito, itinuro si Julius Reed at sumisigaw ng malakas. Sinadya niyang galitin si Barkley Hawthorne, para matiyak na wala nang malilibing si Julius Reed kapag namatay siya. Nasa matinding sitwasyon na si Barkley Hawthorne. Tumahimik ka, sampal. Sinampal siya ni Julius Reed sa buong mukha, pinalo si Sheldon Casey sa pader. Thud. Tumalsik ang utak. Hanggang sa huli, hindi inaasahan ni Sheldon Casey. Huff. Huminga ng malalim si Barkley Hawthorne, ang kanyang mga panloob na organo ay nakompres sa sukdulan. Pero may pader pa rin sa likod niya. May pagkakataon pa para sa desperadong ganting atake. Dave Hawthorne. Humingi siya ng tulong, bagay na bihira niyang gawin. Bagamat hindi naman talaga niya kayang talunin ang kalaban na ito ng mag-isa. Magkasama, tiyak na huhulihin at papatayin siya ng dalawa. Darating. Ang mahabang talon ni Dave Hawthorne ay kumislap, na direktang pinilit si Marco Pendleton na umatras. Sabay bigay ng sipa, bang! Si Marco Pendleton ay pinalipad, lumapag sa lupa, dumura ng dugo. Kahit na isang master mula sa kabisera, siya ay hindi katugma para sa isang banal na general. Sa huli ay mababa, nang samantalahin ang sandali, tumakbo pasulong si Dave Hawthorne, ibinaba ang kanyang talon kay Julius Reed. Basag, tulad ng paghampas niya ng kanyang talam. Naputol ang mga buto ng kamay ni Barkley Hawthorne. Naduraj ang buong braso niya sa suntok ni Julius Reed. Boom! Ang susunod na sandali, tumama ang kamao ni Julius Reed sa balikat ni Barkley Hawthorne. Pinalipad niya ang buong tao. Bumagsak ang dingding ng hotel. Whoosh!
Kumikislap ang kislap ng malamig na bakal. Dumating na ang talon ni Dave Hawthorne. Biglang lumingon si Julius Reed, nagtaas ng kamay. Bare-handed, nahuli niya ang talam. Huminga ng malalim si Dave Hawthorne. Hinawakan niya ang talon gamit ang dalawang kamay, idiniin ng husto. Pero, walang ganap na paraan upang itulak ito pababa ng bahagya pa. Ang mahabang talam, na parang naayos sa kinauupuan, ay mahigpit na nakakapit sa kamay ni Julius Reed. Sino ka? Bumilis ang tibok ng puso ni Dave Hawthorne. Ang kanilang apat na banal na general ay bihirang makatagpo ng pantay. Dragon King. Pilit na hinatak ni Julius Reed ang mahabang talam, hinayla si Dave Hawthorne sa harap niya, mahinang bamulong sa kanyang tainga, ang nakatagong Dragon King. Ano? Biglang nag-contract ang mga pupils ni Dave Hawthorne, nanginginig ang buong katawan niya. Ikaw ay, naglakas loob talaga silang kunin ang babae ng Dragon King. Klang, pilit na pinutol ni Julius Reed ang mahabang talam gamit ang kaliwang kamay. Spotter, ang susunod na segundo, ang dulo ng talam ay direktang tumusok sa puso ni Dave Hawthorne. Sobra para sa isang banal na general, ito lamang. Pagkasabi nun, itinulak niya ang katawan ni Dave Hawthorne at humakbang papunta kay Bartley Hawthorne, nakatayo sa kanyang leeg. Ikaw, maglakas loob kang pumatay ng isang banal na general. Hindi ka pakakawalan ng Ghost Valley. Sa sandaling ito, nabali ang braso ni Bartley Hawthorne, at halos mabali ang kanyang mga buto. Bukod dito, ang kakilakilabot na pagkamatay ni Dave Hawthorne ay nagdulot sa kanya ng napakalaking psikolohikal na pagkabigla. Ginawa nitong ganap na sumuko si Bartley Hawthorne sa takot. Anong klaseng halimaw ang dinala ni Sheldon Casey sa kanila? Samantala, ang mga alipors na naroon upang makipagkita sa bridal party ay naghulog ng palanquan at nagplanong tumakas. Sa pagkamatay ng banal na general, ano ang silbi doon sa pananatili? Kahit sinong gumalaw, mamamatay. Pinaikit ni Julius Reed ang kanyang mga mata, sinipa ang mahabang talam mula sa baywang ni Bartley Hawthorne. Spotter, ang pinakapangunahing Ghost Valley disciple na nagtangkang tumakas ay tinuhag sa lugar. Ang natitira ay nakatayong nagyelo sa pwesto. Nagbaka sakali na hindi kumilos ng padalos-dalos. Ano ito? Anong klaseng bathala? Dalawang banal na general ang nagsanib puwersa, ngunit hindi niya kapareha. Kunin ang kanilang mga katawan at ilagay ang mga ito sa upuan ng pangkasal na sedan. Sabi ni Julius Reed na may mahinang ngiti, siguro kung sapat na ang dote ko. Sa lalong madaling panahon ay nagsalita siya, si Bartley Hawthorne ay nanginginig ng hindi mapigilan. Mga katawan, buhay pa siya, basag. Ang susunod na sandali, naduraj ang kanyang leeg sa ilalim ng paa. Namamatay na nakadilat ang mga mata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 743 Ghost Valley Leader sa Lungguhit Isa. Dam Julius Reed, sa tuwing makakabangga kita, ako ang nababaliw. Si Terry Moore, karga-karga si Kella Radcliffe sa kanyang likod, humihingal na nagmura. Noong huling pagkakataon sa Gonzales City, natulog siya sa isang haystack, hindi makakuha ng tamang pagkain. Sa pagkakataong ito, hinahabol siya para pumatay. Sa kanyang likuran, ang mga piling alagad ng Ghost Valley ay walang humpay na tinutugis siya na may mahabang kutsilyo sa kamay. Sa orihinal, nakaharap sa mga taong ito, nagkaroon pa rin ng pagkakataon si Terry Moore. Ngunit siya ay malubhang nasugatan sa pakikipaglaban kay Bartley Hawthorne. Ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay lubhang nabawasan. Bukod dito, ang pagkarga kay Kella Radcliffe sa kanyang likuran habang tumatakbo ay lalong nagpapahina sa kanyang katawan. Julius, isang bagay para sa iyo na sirain ako, ngunit ngayon kahit na ang iyong sariling asawa. Tumingin si Terry Moore sa madilim na intersection sa unahan niya at nakaramdam ng matinding desperasyon. Napagkasundoan nilang magpatuloy sa pagtakbo sa timog, at hindi sila mahuli kahit ng mga Diyos. Ngunit ngayon, papalapit na ang mga humahabol, at bukod sa madilim na daan sa unahan, wala man lang nakitang multo. Sumulyap pabalik sa mga humahabol sa kanya, si Terry Moore ay nagsisisi na ibinagsak si Kella Radcliffe sa lupa. Sabay kuha ng maliit na tableta sa bulsa. Galing iyon kay Karen. Ang Tyrant Pill. Sa mga kritikal na sandali, maaari nitong ilabas ang potensyal ng katawan, na lubhang tumataas ang lakas ng labanan sa maikling panahon.
Ngunit maaari lamang itong tumagal ng 5 minuto. Pagkatapos ng 5 minuto, babagsak na siya sa pagod. Sa oras na iyon, siya ay magiging tulad ng isang isda sa isang chopping board, walang magawa sa awa ng iba. Pupunta, o hindi pupunta. Si Terry Moore ay napunit sa loob. Kung mananatili siya, malamang na mapatay siya. Hindi pa siya nag-asawa o nagkaanak. Wala sa mga iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay may utang pa sa kanya si Karen. Kung talagang mamamatay siya, siguradong maghihiwa-hiwalay ang matandang iyon. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, tiyak na hindi sila makakaalis pareho. Maaaring tumakbo si Terry Moore ng halos 1 kilometro bago siya bumagsak dahil sa pagod. Ngunit kung siya ay tumakas ng mag-isa, walang gaanong isyo. Ang mga alagad ng Ghost Valley ay sumunod kay Keller Radcliffe. Bukod dito, sa pag-inom ni Terry Moore ng pildores ni Karen, lubos niyang kayang labanan ang kanyang paraan. Ang mga disipulo ng Ghost Valley ay hindi na kailangan para sa ganoong desperadong labanan pagkatapos makuha ang kanilang mga kamay sa Keller Radcliffe. Ngunit sa kasong iyon, siguradong mahuhuli si Keller Radcliffe. Ang kanyang kapalaran ay hindi tiyak. Julius, kung may konsensya ka, magsunog ka pa ng pera para sa akin kapag bumisita ka sa puntod ko. Napatingin si Terry Moore kay Keller Radcliffe na bumagsak sa lupa at nilunok ang tableta. Sa sandaling pumasok ang tableta sa kanyang bibig. Isang mainit na agos ang kumalat sa kanyang katawan. Napuno agad ng lakas ang kaninang mahina niyang katawan. Nagpakawala si Terry Moore ng mahinang dagandong at sumulyap sa kanyang relo. Masyadong mahalaga ang oras, may 5 minuto lang siya. Pagkatapos ng 5 minuto, pareho silang mamamatay dito. Anak, bakit hindi ka tumakbo? Pagkatapos ng maikling paghinto, mabilis na pinalibutan siya ng mga piling disipulo ng Ghost Valley. May hawak silang itim na mahabang kutsilyo sa kanilang mga kamay at nagsuot ng mapanoksong mga ngiti. Nakipaglaban sa banal na general na si Bartley Hawthorne, ang batang ito sa harap nila ay tumatakbo na sa usok. Wala siyang dapat ipag-alala. Sa ngayon, para silang mga pas ang naglalaro ng daga. Puno ng mapaglarong mali siya habang hinahangad nilang ipahiya si Terry Moore. Balita ko ikaw ang nangungunang eksperto sa kabisera. Ang isa sa mga disipulo ng Ghost Valley ay humakbang pasulong, nanunuya na nagsabi, kaya kung pupunta tayo sa kabisera, ginagawa ba tayong mga dalubhasa sa mga eksperto? Haha, tiyak na hindi mapapantayan si Kuya sa kabisera. Baka maging martial arts ka pang ang kababalaghan ng 7 probinsya at staff general. Ipinapakita nito na walang tao sa kabisera. Isang talo, at siya ay pinarangalan bilang nangungunang eksperto. Siya ay nakasakay lamang sa kanyang hindi nararapat na reputasyon, ganap na walang halaga. Dahil siya ay nakulong, ang kanyang pagtakas ay walang pag-asa gaya ng isang pakpak na insekto. Si Terry Moore ay maaaring isang celebrity sa kabisera, kaya nadama nila ang isang mahusay na pakiramdam ng tagumpay sa pagpapahiya sa kanya. Sa tingin mo wala talaga akong init ng ulo. Nang marinig ang pangungutya ng mga disipulo ng Ghost Valley, huminga ng malalim si Terry Moore. Damn Karen! Ang epekto ng tableta ay tumagal lamang ng 5 minuto, at kailangan niyang tumayo ng 1 minuto nang hindi gumagalaw. Huff! Napatingin siya sa kanyang relo. May 4 na minuto pa siya. Ang epekto ng tableta ay ganap na ngayong aktibo. Terry Moore, kung mayroon kang lakas ng loob, halika kalabanan mo ako mana. Bang! Bago pa matapos magsalita ang disipulo ng Ghost Valley, humakbang pasulong si Terry Moore. Hinawakan niya ng isang kamay ang ulo ng alagad. Marahas na tumama ang tuhod niya. Basag. Utak na bagay ay tumalsik kung saan-saan. Nanghina ang katawan ng disipulo ng Ghost Valley at dumiretso siya sa lupa. Ikaw, ang dalubhasa sa mga eksperto. Maglakas loob na pumunta sa kabisera at tatalunan kita. Sinipal ni Terry Moore ang kanyang bangkay sa isang tabi, Natahimik ang hangin. Hindi ito inaasahan ng mga disipulo ng Ghost Valley. Ang Terry Moore, na nakipaglaban sa banal na general na si Bartley Hawthorne sa loob ng mahabang panahon at nagdala ng isang tao hanggang dito. Sobrang bangis pa rin. Ikaw, halika dito. Itinuro niya ang disipulo ng Ghost Valley na tinawag lamang ang kanyang sarili bilang Senior Master Brother. Napatingin siya sa kanyang relo. 3 minuto at 20 segundo. Pagkaraan ng 3 minuto at 20 segundo, maaawa na siya sa iba.
Oras na, oras na, oras na. His, huminga ng malalim si Terrymore at tumakbo patungo sa Senior Master Brother na iyon. Ang Senior Master Brother ay may walang hangganang mahiwagang kapangyarihan. Patayin si Terrymore. Malakas na sigaw ng isang disipulo ng Ghost Valley. Nakisabay sa hiyawan ang iba. Pero, ang puso ng nakatatandang kapatid na Ghost Valley ay hindi mapalagay. Akala niya ay nasa dulo na ng kanyang lubid si Terrymore, kaya naman naglakas loob siyang maging mayabang. Pero ngayon, parang may nangyari. Lahat ng sigawan ay nasa likod niya. Kung hindi siya lumabas, wala na siyang mukha para maging Senior Master Brother. Terrymore, binibigyan kita ng pagkakataong lumuhad at humingi ng awa. Habang nagsasalita siya, mas nanginginig ang anit niya. Damn it! Pinatibay ng nakatatandang kapatid na lalaki ng Ghost Valley ang kanyang puso at sinisingil ang kanyang mahabang kutsilyo. Mamatay. Esla. Ibinaba niya ang kanyang talam, dumiretso kay Terrymore. At sa parehong oras, si Terrymore ay naglabas ng isang swing stick mula sa kanyang baywang at inindayog ito ng malakas. Klang! Nagbanggaan ang kutsilyo at patpat. Namanhid ang braso ng nakatatandang Ghost Valley na kapatid, at nahulog ang kanyang kutsilyo sa lupa. Ang susunod na sandali, umalis sa lupa ang kanyang mga paa. Umangat ang buong katawan niya. Lalong bumibigat ang kanyang paghinga. Lahat ng sumisigaw na mga disipulo ng Ghost Valley, nakabuka ang kanilang mga bibig. Sa harap nila, idinausdas ni Terrymore ang kanyang swing stick pabalik sa kanyang baywang, hinawakan ng isang kamay ang leeg ng Senior Master Brother. Parang nangangatay ng manok, bang! Sa buong view, naghagis siya ng suntok. Tumalsik ang dugo sa mukha ng Senior Master Brother. Ang martial arts champion ng 7 probinsya. Bang! Isa pang suntok. Ang mga mata ng Senior Master na kapatid ay naging itim. Isang daing ang lumabas sa kanyang bibig. Tsaka, isang tagapayo sa general. Bang! Isa pang suntok. Ang bibig ng Senior Master Brother, halos walang ngipin. Pati yung mga bagong wisdom teeth, natamba. Maglakas loob kang pumunta sa kabisera, papakainin kita ng sekretong mini burger ng Old 8 sa loob ng 1 taon, papakainin ka mula simula ng taon hanggang sa katapusan. Sa tingin mo ikaw ang matigas na lalaki ng Ghost Valley, ha? Diniin ni Terrymore ang Senior Master Brother sa lupa. Kinuha ang kutsilyo sa malapit. Huwag mo akong patayin, Boss Terrymore. Bagamat nabulag, may mga tainga pa rin ang Senior Master Brother. Malinaw niyang narinig ang tunog ng pagpulot ni Terrymore ng kutsilyo. Hindi ako mamamatay, palagi kang maliit na kapatid. Puchi, nilaslas ni Terrymore gamit ang kutsilyo. Gurgle. Gamulong ang ulo ng Senior Master Brother sa paanan ng mga disipulong Ghost Valley na iyon. Umalis. Nagpalitan sila ng tingin at tumakas. Isa itong salot na Diyos. Kung hindi man lang siya matalo ng Senior Master Brother, aakyat ba sila doon para lang mamatay? Ngunit hindi maintindihan ng mga taong ito, paanong biglang sumabog sa kapangyarihan si Terrymore, na di umano'y nasa dulo ng kanyang lubid. Tila, mas mabangis pa kaysa noong nakikipaglaban sa banal na general. 2 minuto ang natitira. Walang oras. Yumuko si Terrymore, nagpaplanong kunin si Keller Radcliffe at itago muna. Bang! Bang! Biglang, ang mga disipulo ng Ghost Valley na tumakas na ay tinamaan at lumipad palabas. At ang mga natitira ay umatras din ng ilang hakbang. Itinaas ni Terrymore ang kanyang ulo, nakatingin sa malayo sa nanlamig na anino na iyon. Naningkit ang kanyang mga mata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 744 na nakatayo ako sa harap mo sa lungguhit isa. Nang lumitaw ang figurang iyon sa isang iglap. Ang mga disipulo ng Ghost Valley ay sunod-sunod na umatras, sinasadyang nag-aayos ng landas. Sabay-sabay silang lumuhad sa lupa, hindi nangangahas na huminga ng ingay. Pagbati sa banal na general. Sigaw ng isang alagad na medyo mataas ang status. Sumunod naman ang iba, na umaalingaw-ngaw sa damdamin. Nasaan ang Bright Somerset? Huminto ang figure, malamig na nagtanong. Great, Senior Brother, siya. Itinuro ng isang disipulo mula sa Ghost Valley sa hindi kalayuan ang ulo ng nakatatandang kapatid, siya ay pinatay ni Terrymore. Talagang sayang. Lumakad ng ilang hakbang pasulong ang figure, inilantad ang isang itim na kasuotan.
Nakipaglaban si Terry Moore kay Bartley Hawthorne, at walang sino man sa inyo ang makakahuli sa kanya. Pagbalik natin, imumungkahi kong pakainin ka sa mga lobo, sabi ng lalaking nakaitim sa malalim na boses, na walang anumang emosyon. Banal na General, hindi dahil tayo ay walang kakayahan. Tunay na masyadong mabangis si Terry Moore. Ang mga alagad ay nanginginig sa takot, pinagpapawisan ng malamig na pawis. Sa loob ng Ghost Valley, mayroong isang lobo na panulat. Ang sinumang nagkamali ay itatapon sa lobo. Pagpapakain sa mga lobo. Pagkatapos makipagpalitan ng ilang suntok sa kanya, paano pa magkakaroon ng lakas si Terry Moore? Ang lalaki ay naiinip na sinabi, kung hindi ako dumating ng personal, tiyak na sinira mo ang malaking kaganapan ng Young Master. Abby Hawthorne, ang banal na general, dumating na rin ba ang Young Master? Nang marinig ng mga disipulo ng Ghost Valley ang mga salitang, Young Master, nanginginig sila sa takot. Iyon ay isang pagkakaroon ng malamig na kalupitan. Malaking kagalakan ang araw na ito para sa Young Master dahil pinakasalan niya ang Young Madam. Siyempre, pupunta siya dito, malamig na sabi ni Abby Hawthorne, na nakatingin kay Terry Moore sa harap niya at isa-isang binubuksan ang mga kawit ng kanyang itim na roba. Whoosh! Inihagis niya ang kanyang itim na damit sa mga kamay ng mga disipulo ng Ghost Valley, at itinuro si Terry Moore, matagal ko nang narinig na ikaw ang numero 1 eksperto sa kabisera. Ngayon, nais kong makilala ka. Ang boses na ito, parang galing sa bangin. Kung gayon, mag-away tayo. Ibinaba ni Terry Moore ang kanyang ulo, sumulyap sa kanyang relo. Ang kanyang puso ay nanlamig ng kalahati. 1 minuto na lang ang natitira. Kung ang kamatayan ay hindi maiiwasan. Matapos mawala ang epekto ng gamot, hindi na magkakaroon ng anumang pakiramdam. Ang mamatay sa isang nalilitong estado ay mas mabuti kaysa sa pagdurusa. Hinahangaan ko ang iyong katapangan. Inihagis ni Abby Hawthorne ang mahabang kutsilyo mula sa kanyang baywang sa lupa, maaari kang gumamit ng sandata, habang ako ay lalaban ng walang mga kamay. Kahihiyan, kay abangan. Ngunit si Terry Moore ay walang mga pagpipilian. Siya mismo ay napakalakas, ngunit ang 4 na banal na general ay mas malakas pa. Ito ay mga nilalang na parang mga halimaw, paano siya lalaban? 50 segundo. Ang oras ay hindi naghihintay ng sinuman. Ito ang aking sandali ng kaluwalhatian. Kumuha siya ng isang stick at tumakbo patungo kay Abby Hawthorne. Swish! Ibinaba niya ang stick. Bang! Nagtaas ng braso si Abby Hawthorne, nakaharang sa stick. Kung ibang tao, ang patpat na iyon mula kay Terry Moore ay matagal nang nabali ang isang braso. Ngunit isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Abby Hawthorne, at mahigpit niyang hinawakan ang stick sa kanyang kamay. Basag. Sinira niya. Klang. 2 piraso ng stick ang nahulog sa lupa. Makapangyarihan ang banal na general. Ang mahiwagang kapangyarihan ng banal na general ay walang hangganan. Ang isang makalangit na Diyos ay bumaba. Ang mga disipulo ng Ghost Valley, na natakot kay Terry Moore, ay nagsimulang umawit ng malakas. Ngunit si Terry Moore ay walang pakialam sa mga ito. 30 segundo. Itinaas niya ang kanyang ulo, buong lakas niyang pumutok ang kanyang mga kamao. Ang 2 suntok na ito. Noong siya ay isang sanggol na sumisipsip ng gatas, hindi pa siya gumamit ng ganoong kalaking lakas. Bang! Sinalubong ni Abby Hawthorne ang kanyang suntok sa sarili niyang suntok. Puwersa laban sa puwersa. Pumalakpak. Si Terry Moore ay pinalipad pabalik. Tumutulo ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. 20 segundo. His. Bigla siyang tumayo, sumugod kay Abby Hawthorne. Ang tamaan ng kahit isang suntok ay isang suntok. Ang oras ay hindi naghihintay ng sinuman. Isang pahiwatig ng pagdududa ang sumilay sa isipan ni Abby Hawthorne. Sa ganoong pagkakataon, bakit hindi tumakas si Terry Moore? Kahit na natalo niya si Terry Moore ng 2 suntok, malaki ang paggalang niya sa kanyang puso. Ang ganitong Panginoon ay bihira sa mortal na mundong ito. Kung hindi dahil sa utos ng Young Master, na dapat patayin ang sinumang nakakaalam ng mga kaganapan ngayon. Talagang nakaramdam siya ng pag-aatubili. Sa totoo lang. Sa 4 na banal na general, pumangalawa ang lakas ng pakikipaglaban ni Abby Hawthorne. Sa pamamagitan lamang ng pagsanib puwersa ay halos hindi makadrawing sina Dave Hawthorne at Bartley Hawthorne laban sa kanya.
At si Terry Moore ay nakipaglaban kay Bartley Hawthorne at dinala pa si Keller Radcliffe hanggang dito. Ngunit nagawa pa rin niyang lumaban. Nagulat siya. Sayang naman. Iyon ang nasa isip ni Abby Hawthorne. Sa pagharap sa laban ni Terry Moore hanggang kamatayan, huminga siya ng malalim. Bang! Nagbanggaan ang dalawa sa himpapawid. Pinadala si Terry Moore na lumipad 5 o 6 na metro ang layo. Habang si Abby Hawthorne, actually, 2 hakbang din pabalik. Desidido ka bang mamatay? Nanliit ang mga mata niya, kumikinang ang mukha niya sa gulat. Terry Moore, wala na talaga siyang ganang mabuhay. Ang isugal ang buhay niya. 5 segundo. Sinubukan lang bumangon ni Terry Moore. Sa huli, bumigay pa rin siya. Walang sapat na oras. 4 na segundo. Narinig niya ang mga yapot ni Abby Hawthorne. 3 segundo. Ang tunog, palapit ng palapit. 2 segundo. Napalingon si Terry Moore at sinulyapan si Keller Radcliffe. Julius Reed, sampain ka. 1 segundo. Pumikit siya. Huminga ng malalim si Terry Moore. Naghihintay sa kamatayan. Pero parang, unti-unting nauubos ang lakas sa kanyang katawan. Ngunit ang kanyang isip, napakalinaw. Karen, ang kulit mo, niloko mo na naman ako. Sa sobrang galit ni Terry Moore ay nangangati siyang kumagat. Habang si Abby Hawthorne, papalapit ng papalapit. Napangiti si Terry Moore, mahinang inilabas ang kanyang telepono. Siya ay lubhang mahina ngayon, kahit na ang pagdial ay isang pakikibaka. Karen, niloko mo ako. Pagkatapos ng epekto ng Tyrannosaurus pills, gising pa ako. Haha, damn it, kinuha mo. Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag maliban na lang kung talagang kailangan? Anong problema? Baka hindi na ako makabalik. Tumingin si Terry Moore kay Abby Hawthorne, wala pang 5 metro ang layo, at mapait na ngumiti, paumanhin, tungkol sa pagtawag ng pulis sa iyong mahalagang espada noong nakaraang linggo, ako iyon. Alam ko, nagkaroon ng pause sa kabilang dulo ng linya, matulog ka lang. Kapag nagising ka, nasa kabisera ka na. Malapit na akong mamatay. Sumimangot si Terry Moore, ang nakikita mo ay maaaring ang aking urn. Imposible. Sa telepono, bumantong hininga si Karen, sinabi sa akin ni Julius Reed na babalikan kanya ng ligtas. Ngunit 1 segundo pa ay mamamatay na ako. Napalingon si Terry Moore. May nakita siyang paa na nakataas. Iyon ang paa ni Abby Hawthorne. 1 hakbang pababa, at siya ay matatapos. Hindi magsisinungaling sa akin si Julius Reed. Sinabi ni Karen ng may katiyakan, naniniwala ako sa kanya. Bakit? Lumalabo na ang kamalayan ni Terry Moore. Kasi, malapit lang ako sa iyo. Ibinaba ni Karen ang telepono at sumigaw, "Damn Terry Moore." Nakatayo sa tabi niya ang isang babaeng nakatracksuit. Nakatali ang kanyang buhok na nakapusod, ang espada sa kanyang kamay ay nakadikit sa baywang ni Karen. Mapahamak ang lolo mo. Sa sandaling nakita ni Terry Moore si Karen, nagdilim ang kanyang paningin, at siya ay nahimatay. Heroine, kung hindi ka kikilos ngayon, mamamatay ang kapatid ko. Pagmamakaawa ni Karen na may malungkot na mukha. Magsalita ka ng walang kaparerikan, at pareho kayong mamamatay. Malamig na ngumuso si Nelson at tinadyakan ang paa niya. Tumalon siya sa hangin. Matagal na siyang naghihintay doon, at nagkataon, nakilala niya ang mukhang makulit na si Karen. Kaya't nakatayo lang siya roon, hinahayaan si Karen na panoorin ang kanyang kapatid na binugbog. Kung tutuusin, nangako lang si Julius Reed na titiyakin ang kaligtasan ni Keller Radcliffe at Terry Moore. Hindi niya sinabi, hindi sila mabugbog. Sino pumunta doon? Nang marinig ang tunog ng hanging na basag sa likuran niya, mabilis na lumingon si Dave Hawthorne. Sa isang iglap, nagsikip ang kanyang mga mag-aaral. Isang espada. Wala pang 3 metro ang layo sa kanya. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Napasabog si Dave Hawthorne, nakataas ang mga braso para protektahan ang sarili. Klang! Ang pilak na espada sa kamay ni Nelson ay tumama sa kanyang braso, na nagpasiklab ng isang iglap. Shriek! Pinunit at pinunit ng dulo ng espada ang itaas na bahagi ng damit ni Dave Hawthorne. Nagbubunyag. Isang set ng steel frame sa ilalim. Hindi nakakagulat na hindi ka matalo ni Terry Moore. Sinabi ni Nelson ng may katuwaan, kaya, mayroon kang isang suit ng mga kagamitan sa bakal. Ikaw ang humihingi nito.
Galit na umungal si Dave Hawthorne, ang kanyang mga kamay ay humahampas sa kanyang baywang. Dalawang triangular na tinik ng militar ang lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 745, ang babae ng hari ng dragon sa lungguhit isa. Si Abby Hawthorne ay hindi kailanman naging galit na galit. Sa apat na dakilang general, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay kakilakilabot dahil ang kanyang katawan ay itinanam ng bakal. Ilang laman at dugong katawan ang makatiis sa pagdagsa ng bakal. Ngunit sa paggawa nito, hindi maiiwasang tawagin siyang halimaw. Sina Dave Hawthorne at Bartley Hawthorne ay may mahinang amoy ng mga halamang gamot sa kanila. Kulay ube ang kanilang balat. Maliban doon, walang pinagkaiba sa isang normal na tao. Pero siya, hindi na matatawag na tao. Sa halip, isang killing machine. Ang sinumang nang ahas na suwayan ang kalooban ng young master. Kukunin niya ang kanilang buhay. Pero, siya ay pagkatapos ng lahat ng isang tao. Hindi isang makina. Si Abby Hawthorne ay nagkaroon din ng emosyon at laman at dugo. Pero, walang makakatanggap ng ganoong halimaw. Nirerespeto siya ng mga Ghost Valley people dahil pumatay siya ng hindi kumukurap. Dahil pinarangalan ang kanyang katayuan. Walang kaibigan si Abby Hawthorne. Walang kamag-anak. Ibinaon niya lahat ng sakit sa puso niya. Pero ngayon, itong babaeng nauna sa kanya ay talagang naghubad ng coat niya. Inilantad niya ang mga paa na pinahusay ng bakal sa lahat. Ito ay kahihiyan. Isang kahihiyan na mas hindi mabata kaysa kamatayan. Ikaw, tiyak na mamamatay sa isang kahabag-habag na kamatayan. Sabi ni Abby Hawthorne habang nakatutok kay Nelson ang triangular na tinek ng militar, ang lamig ng boses nito na parang yelo. Sa kanyang mga mata, walang mga lalaki at babae. Naroon lamang ang mga buhay at ang mga patay. Pero bago iyon, nanlamig ang mga mata ni Abby Hawthorne, at tumalikod siya para maglakad patungo sa mga disipulo ng Ghost Valley. Mahusay na general, wala kaming nakita, wala kaming alam. Mangyaring iligtas ang aming buhay, dakilang general. Pakiusap bigyan mo kami ng paraan para mabuhay. Gayunpaman, patuloy na gumagalaw ang triangular na tinek ng militar sa kamay ni Abby Hawthorne. Napuno ang hangin ng masangsang na amoy ng dugo. Huminga ng malalim si Abby Hawthorne, tumingin sa mga bangkay sa lupa, at tumawa. Ngayon, turn mo na. Ganun ba? Mukha namang natuwa si Nelson, ni Katie ting natakot. Sa mundo, pagdating sa labanan, sino ang makakalampas sa Asher Mountain? Noong nakaraan, ang teritoryo ng Asher Mountain ay pinangungunahan ng 4 na kapangyarihan. Sa loob ng 100 taon, ang mga tao ng Asher Mountain ay lumaban ng madugong at tinangay ang 3 kapangyarihan. Pagkatapos noon, wala nang lumaban. Kaya lumaban sila sa loob ng kanilang sariling hanay. Mga taong lumalaban sa sariling bayan. Nakipaglaban sila sa buong 300 taon. Hanggang sa lumitaw ang master ni Nelson nang wala sa oras at sa wakas ay pinatatag ang sitwasyon sa Asher Mountain. Ngunit, ang espiritu ng pakikipaglaban ay nakaukit sa mga buto ng bawat tao sa Asher Mountain. Si Nelson ay isang santo ng Asher Mountain, paano siya matatakot sa labanan? Halika, she beckoned with her finger, mapaglaro ang mukha. Hey, walang alam na babae. Umalis si Abby Hawthorne. Ang triangular na tinek ng militar sa kanyang kamay ay kumikinang sa malamig na liwanag sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Swish! Tumalon siya sa hangin. 2 triangular na tinek ng militar ang nalazlaz sa hangin. Habang ang mahabang espada ni Nelson ay deftly parried, direkta klampang sa militar tinek. Klang! Kumikislap kung saan-saan. Umatras ng 2 hakbang si Abby Hawthorne, bakas sa kanyang mga mata ang pagkagulat. Ikaw, talaga bang may ganito kabigat na babae sa mundo? Sino ka? Bakit nakikialam sa mga gawain ng Ghost Valley? Sinuri niya ito, ngunit gumuhit ng blanko ang kanyang isip. Ghost Valley. Tumaas ang kilay ni Nelson, ano ang halaga niyan? Maaaring lunurin ng isang palanggana ng tubig na panghugas ng paa ang iyong Ghost Valley. Ang ipinagmamalaking Asher Mountain. Ang sirain ang Ghost Valley ay talagang kasing dali ng pagpiga ng langgam. Mayabang. Ang mukha ni Abby Hawthorne ay nagdilim sa sukdulan, bibigyan kita ng pagkakataon dahil sa pagsasaalang-alang sa iyong kamangmangan. Umalis ka na,
At hahayaan ng Ghost Valley na lumipas ang mga nakaraan. Medyo magulo talaga itong babaeng nauna sa kanya. Ngunit kung ito ay talagang dumating sa isang labanan, si Abby Hawthorne ay walang takot sa sinuman. Siya ay gawa sa bakal at bakal. Less nonsense. Bad mood ako. Labis na hindi nasisiyahan si Nelson. To think na bilang saintess ng Asher Mountain, kailangan niyang iligtas ang isang babae para sa kanyang magiging asawa. Ito ay isang karibal sa pag-ibig, hindi bababa. Sa pagtingin kay Kela Radcliffe na nakahandusay sa lupa, mas lalong nagalit si Nelson. Siya ay lumalaban ng ngipin at kuko para sa ibang tao. Damn Julius Reed. Nagmura siya sa loob ngunit itinutok ang galit kay Abby Hawthorne. Dahil hindi ka masyadong mapagpahalaga, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa mo. Namutla ang mukha ni Abby Hawthorne. Matapos siyang maging isa sa 4 na dakilang general ng Diyos, hindi pa siya nakaranas ng gayong kahihiyan. Whoosh! Whoosh! Ang triangular na tinik ng militar ay muling nalazlad sa hangin. Hindi umiwas si Kela Radcliffe ngunit sa halip ay sumugod kay Abby Hawthorne. Ang kanyang longsword ay nanginginig sa kanyang kamay. Klang! Matindi ang pag-vibrate ng triangular na tinik ng militar. Halos madulas ito sa pagkakahawak niya. Niyakap ito ng mahigpit ni Abby Hawthorne. Ngunit ang napakalaking impact ay naging dahilan upang maging ang bakal sa kanyang katawan ay umalangaw-ngaw. Nanginginig sa sakit ang kanyang mga laman loob. Para silang pinaghiwa-hiwalay. Napaatras siya ng ilang hakbang at ang triangular na tinik ng militar ay tumusok sa aspalto sa ibaba. Agad na nag-crack ang aspalto na ibabaw. At tumatama na naman ang espada ni Kela Radcliffe. Isang flash ng malamig na liwanag. Klang! Direktang nakatutok ang longsword sa dibdib ni Abby Hawthorne. Kung ibang tao, malamang nalaglag na sila. Ngunit si Abby Hawthorne ay may bakal na breastplate sa kanyang dibdib. Bagamat, nabasag na ng sword strike ni Kela Radcliffe ang breastplate sa kanyang dibdib. Kung ang talam ay gumalaw ng 1 sentimetro pa lang, ito ay makakadikit sa kanyang balat. Hiss! Nagalit si Abby Hawthorne. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng matinding galit. Kumulo agad ang dugo niya. Mamatay. Sinabayan ng dagandong. Abby Hawthorne sisingilan ng mabibigat na hakbang, karera patungo sa kanya. Ang kanyang triangular na tinik ng militar ay muling napunit sa hangin, na bumagsak patungo sa katawan ni Kela Radcliffe. Robot, medyo matigas ka, ha? Biglang tumawa si Kela Radcliffe. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng isang nakakatuwang laruan ngayong gabi. Ang mga ordinaryong tao ay mauubusan na sana ng singaw pagkatapos ng 2 o 3 welga. Ngunit si Abby Hawthorne, kahit na matapos ang ilang mga atake ng kanyang espada, ay pinanatili pa rin ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Kung gayon, magsaya tayo kasama si nanay. Bahagyang humakbang pasulong si Kela Radcliffe, ang kanyang mga mata ay nagdadala ng hangin ng paghamak sa mundo. Klang! 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 Gumalaw ang longsword na parang Asher Dragon na umuusbong mula sa tubig. Direkta nitong pinawi ang triangular na tinik ng militar. Splurt! At kasama nito, ang isa sa mga braso ni Abby Hawthorne ay pinutol. Hiss! Ibinuka ni Abby Hawthorne ang kanyang bibig, ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi sinasadya. Isang putol na paa, walang tigil ang pag-agos ng dugo. Ngunit wala siyang pakialam sa labis na pagkawala ng dugo, habang kinuyam niya ang kanyang kamao at muling naniningil. Umungol si Abby Hawthorne. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang napakalaking layunin ng pagpatay. Whoosh! Whoosh! 2 beses ibinato ni Kela Radcliffe ang kanyang espada. Direktang binasag ang mga bakal na plato ng tuhod ni Abby Hawthorne. Thud! Agad na lumuhad ang mabigat na bakal na katawan sa lupa. Unti-unting tumagos ang dugo sa mga bakal na plato. Sino ka ba talaga? Tumangala si Abby Hawthorne, puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Siya ay dapat na isa sa mga God General ng Ghost Valley. Wala man lang siyang nahawakan kahit isang buhok sa kalaban. Ako, ang babae ng Dragon King. Malumanay na bulong ni Kela Radcliffe sa tenga ni Abby Hawthorne. Splurt! Ang susunod na segundo, ang kanyang longsword ay direktang tumagos sa puso ni Abby Hawthorne. Puff! Nanginig ang katawan ni Abby Hawthorne, at nag-spray ng dugo mula sa kanyang bibig. Sa kanyang mga mata,
May kumislap na pahiwatig ng kaginhawaan. Damn it! Anong klaseng babae meron si Julius Reed sa paligid niya? Si Karen, na takot, ay bumagsak sa lupa mula sa malayo. Basang-basa na ng pawis ang damit niya. Masyadong baliw. Ang babaeng ito, para siyang killing machine. Dalhin mo silang dalawa, at sumunod ka sa akin. Malamig na sabi ni Kella Radcliffe. Oo. Agad na bumangon si Karen, at nagmamadaling buhatin sina Kella Radcliffe at Terry Moore sa kanyang likuran. Para saan? Iyon ang iyong isyo. Tumalikod si Kella Radcliffe at may mahinang paglukso. Whoosh! Nawala sa paningin. Kuwit. Samantala, sa suburb ng Mon City, 3 Mercedes off-road na sasakyan ang nakaparada. Sa harap ng mga sasakyan, nakatayo ang isang matangkad at maringal na kabayo. Sa kabayo, isang lalaking naka-red robe ang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang nobya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 746 ang puot ng Young Master ng Ghost Valley sa Lungguhit Isa. Binabati kita, Young Master. Nakaluhod sa lupa, isang lalaking nakasuot ng puting damit ang yumoko bilang paggalang. Sa mabuting taong ito, sa loob ng 10 buwan, kapag ang bata ay ipinanganak, ang iyong dakilang pagsisikap, Young Master, ay matutupad. Natahimik ang hangin. Tiwangwang ang lugar na ito, iilan lamang sa kanila ang tinitirhan. 10 buwan. Nakatingin sa malayo ang lalaki, bumubulong sa sarili, 10 months, parang medyo mahaba. Nakasuot siya ng kasuotan ng isang sinaunang kasintahang lalaki, na may malaking pulang bulaklak sa kanyang dibdib. Medyo maligaya, ngunit sa napakadilim na gabing ito, tila medyo nakakagigil. Kinakalkala ng wizard na ang individual na napili kamakailan ni Sheldon Casey ay may mas malinis na pangangatawan kaysa sa Quandarius Ridge. Inangat ng lalaking nakaputi ang kanyang ulo, nakangiti habang nagsasalita, maaari nitong tumaas ng husto ang rate ng tagumpay ng pagsasama sa sanggol para sa iyo, Young Master. Muling tumahimik ang hangin. Kung hindi dahil sa matandang hag na iyon, hindi ko na kailangang gumawa ng mga desperadong hakbang. Lumingon ang Young Master ng Ghost Valley para tingnan ang lalaking nakaputi sa lupa. Kendrick Hawthorne, sa tingin mo ba tama ang ginagawa ko? Isang dampi ng lungkot ang bumungad sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng galit. Ang Ghost Valley ay nararapat na maging sa iyo, Young Master. Ito ay. Tila nag-alinlangan si Kendrick Hawthorne, na para bang may mga hindi masabi na mga lihim. Ngunit magsalita ng malaya. Malumanay na ikan-away ng Young Master ang kanyang kamay, ang pinaka-pinagkakatiwalaan ko sa Witchmoon ay kayong lahat. Young Master, kung hindi dahil sa pagpipilit ng Young Madam na magtagumpay ang kanyang anak, hindi mo sana ito tatahakin. Si Kendrick Hawthorne ay lumuhad sa lupa, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Sa loob ng Ghost Valley, ang nasa kapangyarihan ay ang Valley Master. At ang Young Master ay ang pangalawang in command, sa ibaba lamang ng Valley Master. Sa sobrang lakas, gayon din ang tagapagmana ng Valley Master. Ngunit 15 taon na ang nakalilipas, biglang namatay ang ina ni Abby Hawthorne. At nang sumunod na taon, ang bagong asawa ng Valley Master ay nanganak ng isang anak na lalaki. Nang makitang masigla pa rin ang Valley Master, gusto talaga ng kanyang asawa na italaga ang sarili niyang anak bilang Young Master. Kahit na tinanggihan ito ng Valley Master, nagdulot na ito ng kaguluhan sa loob ng Ghost Valley. Marami ang hindi nakapagdesisyon, maging ang ilan sa ilalim ng Young Master ay inilipat ang kanilang katapatan sa pangalawang anak. Nang makita ang sitwasyon na lalong hindi matatag, nagpasya si Witchmoon na kumuha ng isang mapanganib na kurso, na nagsasanay sa pinakamalisyosong cultivation technique ng Ghost Valley. Ang kailangan lang ay humanap ng babaeng may tamang konstitusyon na magtataglay ng kanyang laman at dugo. Kapag ipinanganak ang bata, marahas na mamamatay ang ina. At kinailangan lang isama ni Witchmoon ang dugo ng bata sa sarili niyang katawan para makakuha ng napakalaking kapangyarihan. Ngunit ang mga may espesyal na konstitusyon, masyadong mahirap hanapin. Naghanap si Sheldon Casey ng maraming taon bago nakahanap ng Quandarius Ridge. Ngayon, nang nakahanap na ng mas angkop na Kella Radcliffe, kumukulo sa excitement si Witchmoon. Nang dumating ang oras, kahit ang Valley Master ay hindi siya mapigilan. Siya, Witchmoon, magiging bagong master ng Ghost Valley.
Ang tagal, parang medyo mahaba. Tumingin si Witchmoon sa malayo, may bakas ng pagkainip sa kanyang mga mata. Bisperas ng bagong taon, naglakbay siya ng libu-libong milya patungo sa Moon City. Iniisip ang kanyang nakababatang kapatid na nagdiriwang ng bagong taon sa Ghost Valley, kasama ang kanyang mga magulang. Naikuyom ng mahigpit ni Witchmoon ang kanyang mga kamao. Kapag natapos na ang kanyang pagsusumikap, tiyak na itatapon niya ang mag-inang iyon sa kulungan ng lobo. Para pakainin ang mga lobo. Bilasan ko na sila. Tumayo si Dave Hawthorne at naglakad patungo sa isang Mercedes. Pagbukas pa lang niya ng pinto ng sasakyan ay nakarinig siya ng ingay sa di kalayuan. Nandito na sila. Bang! Isinara ni Dave Hawthorne ang pinto ng kotse, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Sa apat na dakilang general, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ang pinakamalakas. Ngunit hindi umalis si Dave Hawthorne sa tabi ng Young Master. Ang mga gawain sa labas ay isinagawa ng iba pang tatlo. Kailangan lang niyang tiyakin ang kaligtasan ng Young Master. Sana lang hindi nila ako biguan. Bakas sa mga mata ni Witchmoon ang kanyang pag-asa. Sa litrato, napakaganda ni Kella Radcliffe. Kung ikukumpara sa mga tulad ng Quandarius Ridge, ito ay tunay na langit at impyerno. Sayang naman, kung hindi dahil sa napakasama ng kulam, kung saan uubusin ng anak ang buhay ng ina. Kung gayon ay hindi takutol si Witchmoon na gawing sarili niyang babae si Kella Radcliffe. Parang ang dami ng tao. Pinaghihinalaan ni Dave Hawthorne ang paparating na grupo, ang bilang ay kalahati ng kung ano ito noong umalis sila. Marahil ang kabilang panig ay may isang Panginoon na lubhang nakipaglaban, na ikinasugat ng marami sa ating mga kapatid. Inaabangan na ito ni Witchmoon. Sa pagmamasid sa walong may dalang palanquan na unti-unting lumalapit sa kanya, nakita ng kanyang mga mata ang kanyang pananabik. Wala sina Bartley Hawthorne at Dave Hawthorne. Bahagyang kumunot ang noo ni Dave Hawthorne, hindi rin si Abby Hawthorne. Absent silang tatlo, may hindi tama. Sa pagsasama-sama nating tatlo, kakaunti lang sa ilalim ng langit ang makatiis sa atin. Umiling si Witchmoon, nakangiti habang nakatingin kay Kendrick Hawthorne, para sa amin sa Ghost Valley para harapin ang mga ordinaryong taong ito, napakasimple nito. Sana nga, itinakip ni Kendrick Hawthorne ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, nakatingin sa harapan. Kung hindi ka nagpumilit na dalhin silang lahat, naisip ko na si Dave Hawthorne, o marahil si Bartley Hawthorne lang, ang makakagawa nito. Dinilaan ni Witchmoon ang kanyang labi habang inaayos ang pulang bulaklak sa kanyang dibdib. Ang isang kasal ay palaging kailangang tingnan ang bahagi. Magandang laging maging maingat. Naglakad si Kendrick Hawthorne patungo sa convoy ng kasal, huminto ng 3 metro ang layo mula sa Witchmoon. Itinaas niya ang kamay para pigilan ito. Nasaan sina Dave at Bartley, ang dalawang banal na general? Sinuri niya ang mga disipulo ng Ghost Valley na nauna sa kanya. Bawat isa sa kanila ay balot ng takot, nanginginig ang kanilang mga katawan. Ito ay hindi normal sa lahat. Hindi ba dapat mapuno ng saya ang mga mata ng mga alagad ni Ghost Valley? Ang kasal ng Young Master. Nagtinginan sila na parang nagluluksa sila. Natahimik ang mga disipulo ng Ghost Valley. Napayuko silang lahat. Magsalita ka. Ang mga talukap ng mata ni Kendrick Hawthorne ay biglang kumaibot. Sa kanyang puso, biglang lumitaw ang isang nagbabantang premonition. Ang isa sa mga alagad ng Ghost Valley ay nag-ipon ng lakas ng loob at itinuro sa likod niya ang bridal sedan. Ano? Lumitaw ang pamatay na hangarin sa mga mata ni Kendrick Hawthorne. Hinawakan niya ang disipulo ng Ghost Valley, magsalita ka. Si Dave at Bartley, ang dalawang banal na general, ay nasa loob, sa loob ng bridal sedan. Ang disipulo ng Ghost Valley ay hindi nang ahas na magsinungaling. Pero puno ng takot ang mga mata niya. Ano ba talaga ang nangyari? Ang mga kalamnan ng mukha ni Kendrick Hawthorne ay kumikibot ng walang tigil. Ngunit ang mga alagad ng Ghost Valley ay maayos na lumuhad. Young Master, lumingon si Kendrick Hawthorne, nakatingin kay Witchmoon, may hindi tama dito. Isang convoy sa kasal na walang mga banal na general bilang mga escort. At ang mga disipulong ito ng Ghost Valley ay tahimik at hindi nagsasalita. Ngunit iyon ang sedan ng Young Madam. Ang Young Master lang ang may karapatang iangat ang kurtina nito. Hayaan mo akong tingnan. Bumaba si Witchmoon at naglakad papunta sa harapan ng bridal sedan.
Huminto siya. Naamoy niya ito. Ang masangsang na amoy ng dugo. Whoosh! Nang hindi na nag-isip pa, bigla niyang itinaas ang kurtina ng bridal sedan. Nanlaki agad ang mata niya. Ito. Umatras ng 2 hakbang si Witchmoon para pakalmayan ang sarili. Dave. Bartley. Sumugod si Kendrick Hawthorne, nanginginig habang inilagay ang kamay sa ilong ng dalawa. Walang hininga. Patay na sila. Medyo nanigas pa ang mga katawan nila. Magsalita ka. Umungol si Kendrick Hawthorne, binuhat ang isang disipulo ng Ghost Valley. Ano nga ba ang nangyari? Ang mga banal na general, hindi ko kasalanan. Ang disipulo ng Ghost Valley ay natakot sa takot. Anong silbi mo sa akin? Basag. Pilit na pinisil ni Kendrick Hawthorne, pinitik ang leeg ng alagad ng Ghost Valley. Ikaw. Matapos itabi ang katawan, lumingon siya at sinunggaban ang isa pang tao. Ang mga banal na general ay pumunta para sa nobya. Sino ang nakakaalam na ang kabilang panig ay napakabigat? Lahat sila ay napatay. Sa pamamagitan ng nakaraang kaganapan bilang isang babala, ang alagad na ito ay hindi nang ahas na magpigil ng anuman. Pagkatapos nilang patayin, binyantaan niya kami, inutusan kaming dalhin ang mga katawan ng mga banal na general dito para iharap sa iyong master. Sabi niya, magsalita ka. Ang mukha ni Witchmoon ay namutla, at ang kanyang mga mata ay duguan. Ang sabi niya ay, dote mo sa kasal. Pagkatapos magsalita, lumuhad kaagad sa lupa ang disipulo ng Ghost Valley. WHO. Sa sandaling iyon, mabangis na itinaas ni Kendrick Hawthorne ang kanyang ulo. Basag. 3 kotseng Mercedes-Benz, na nakabukas ang mga headlight, mula sa malayo. Unti-unting lumalapit ang isang figure. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 747, dahil lang dito sa lungguhit isa. Sa ilalim ng ilaw ng lampara. Ang anino ay nakaunat ng walang katapusan. Sa pamamagitan ng balangkas nito, makikita ng isa na ito ay isang kabataan. Siya yun. Nagulat ang mga disipulo ng Ghost Valley. Natakot sila at napaatras na parang nakita nila mismo ang Diablo. Nasaksihan nila ng sarili nilang mga mata ang eksena ng pagkamatay ng banal na general. Ang halos walang talo na si Dave Hawthorne, si Bartley Hawthorne. Agad silang pinatay ng binata sa di kalayuan. Ganap na walang kapangyarihan na lumaban. Lalo na ang kawalang interes pagkatapos ng pagpatay, na nagparamdam sa mga taong ito ng lamig sa kanilang mga buto. Ito ay invincible, di ba? Ngunit ang taong ito. Sumayaw ang apoy sa mga mata ni Kendrick Hawthorne. Oo, takot na takot ang mga alagad ng Ghost Valley kaya hindi man lang sila nagkaroon ng lakas ng loob na tingnan si Julius Reed. Young Master, maghintay saglit dito, kukunin ko ang kanyang ulo. Nakasuot ng puti, tumakbo si Kendrick Hawthorne sa buong gabi. Nang tumama sa kanya ang headlight ng isang humaharurot na sasakyan. Nagpakita siya na parang celestial na nilalang. Sa langit. Si Kendrick Hawthorne ay naglabas ng longsword. Sa sandaling nakatagpo ang longsword sa hangin, nagliliyab ito ng napakataas na apoy. Parang dragon na apoy, mabangis na sumayaw sa gabi. 100 metro, 50 metro, 30 metro, 10 metro, 5 metro. Itinulak ni Kendrick Hawthorne ang kanyang espada pasulong. Tumalon ang apoy na parang sabik na lumunin ang lahat. Sizzle. Hinawakan ni Julius Reed ang espada ni Kendrick sa isang kamay at marahas na itinulak ito pasulong. Napatay ang ilaw ng apoy. Whoosh! Isang kurap ng gulat ang dumaan sa mga mata ni Kendrick, at muli niyang inalis ang kanyang longsword. Klang! Ang isang berdeng plota, na lumilitaw mula sa kung saan, ay nasa kamay ni Julius Reed. Tama lang. Nakikipagtalo sa longsword. Ang standoff. Nanlamig doon ng ganyan. Si Kendrick ay agresibong nagtulak pasulong, pinasalubungan muli ang kanyang longsword. Whoosh! Nang muli niya itong ilabas, ang parehong apoy ay nagliyab sa kanyang longsword. Sa dilim, tumayo si Kendrick na parang Diyos. Ang naglalagablab na digma ang Diyos. Gumagawa ng magic tricks. Iyon ang unang pagkakataong nagsalita si Julius Reed. Ang mga kemikal na sangkap ay kumapit sa longsword ni Kendrick. Sparkling sa pakikipag-ugnay sa hangin. Nang mapatay na lamang ni Kendrick ang apoy, ibinalik ni Kendrick ang kanyang longsword sa kaluban. Iyon ay nangangahulugang ang kaluban ay napuno ng panggatong na ito. Mukhang medyo nakakatakot.
Nakangiting sabi ni Julius Reed. Pinatay mo si Dave at Bartley. Ang mga kamay ni Kendrick ay mahigpit na nakahawak sa kanyang longsword, puno ng puot ang kanyang mga mata. Sabay lumaki silang apat at medyo close. Ngayon dalawa ang namatay sa kamay ni Julius Reed. Ang kanyang puso ay nagdurusa. Hindi ko alam ang mga pangalan nila. Tumingin si Julius Reed sa kanyang palad at sinabing may mahinang ngiti, kung papatayin sila, papatayin sila. Kung gayon, samahan mo sila sa kamatayan. Itinaas ni Kendrick ang kanyang longsword, dumiretso kay Julius Reed. Whoosh! Sa isang iglap, binukal ni Julius Reed ang palad niya. Nagliyab ang apoy mula sa kung saan. Siya ay may parehong gasolina sa kanyang mga kamay. Mula sa malayo, dalawang apoy ang makikitang walang tigil na sumasayaw. Ngunit maya-maya, isang apoy ang namatay. At lalong tumindi ang apoy sa kamay ni Julius Reed. Hindi ka ba natatakot na masunog? Sumili ang pagkagulat sa mga mata ni Kendrick. Nakatayo lang roon ang isa pang lalaki, nakabukas ang kamay, hinayaan ang apoy na patuloy na mag-alab. Tao rin ba siya? Maging si Abby Hawthorne ay malamang na hindi maglalakas loob na maglaro ng apoy ng ganito. Ganun ba? Si Julius Reed ay humakbang pasulong, ang kanyang kanang kamay ay nag-transform na isang kuko, na direktang humawak sa damit ni Kendrick. Whoosh! Ang apoy ay nagliyab sa isang iglap. Damn it! Isinuot ni Kendrick ang kanyang longsword at mabilis na itinapon ang kanyang puting Amerikana. Makalipas ang 5 segundo, ang Amerikana ay naging abo. Mas malakas ka kaysa sa naunang dalawang namatay. Humakbang muli si Julius Reed. Si Kendrick, na labis na galit, ay iginuhit ang kanyang longsword, na tumama ng buong lakas. Klang! Umaalingaw-ngaw ang apoy, ngunit hindi sila makalapit kay Julius Reed, kahit 1 pulgada. Ang humaharang sa espada ay ang berdeng plauta pa rin. Inilabas ni Kendrick ang lahat ng kanyang lakas, ngunit hindi pa rin napigilan si Julius Reed. Wala siyang choice kundi ang umatras. Malakas. Napakalakas ng kalaban. Ang pagkamatay ni Dave at Bartley ay lampas sa inaasahan. Kahit si Kendrick ngayon ay walang tiwala na kaya niyang patayin ang kanyang target. Ngunit sa sandaling iyon, dahan-daang inilagay ni Julius Reed ang plote sa kanyang mga labi. Ang tugtog ng plote ay malambing. Agad itong umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat. Pakiramdam nila ay nakakita sila ng walang katapusang mga bituin sa langit. At ang kanilang mga sarili ay nakatayo sa Milky Way. Nakatingin sa kalawakan. Ang ganda. Bulalas ng isang tao. Ganito ba ang pakiramdam ng pagiging Diyos? O marahil ang mundong hinahanap-hanap natin? Lalong lumakas ang mga ngiti ng lahat. Ngunit nakita ni Kendrick Hawthorne ang kanyang mga kapatid. Dave Hawthorne, Bartley Hawthorne. Kuya, samahan mo kami. Ang ganda dito, walang alala, walang gulo. Halika, halika. Umalangaw-ngaw ang mga boses sa kanyang tainga. Pinunasan ni Kendrick Hawthorne ang kanyang mga mata, na parang sinisigurado na hindi siya mali ang nakikita. Nakatayo sa harap niya si Dave Hawthorne, at si Bartley Hawthorne din. Ikaw, hindi ka ba patay? Tanong ni Kendrick Hawthorne. Hindi pa tayo namatay, nakarating lang tayo sa ibang mundo. Kuya, sumama ka sa amin. Malumanay nang umiti ang dalawa, nakatingin kay Kendrick Hawthorne. Talaga, ang mga kamay ni Kendrick Hawthorne ay nakapatong sa longsword sa kanyang baywang. Talaga, then andito na ako. Marahan niyang iginuhit ang kanyang longsword. Whoosh! Muling sumiklab ang isang flash ng apoy. Kuya, bilis. Ang mundong ito ay mas mahusay kaysa sa dati nating kinalalagyan. Si Dave at Bartley Hawthorne ay walang tigil na nag-gesture gamit ang kanilang mga kamay. Okay. Dahan-daang ipinatong ni Kendrick Hawthorne ang longsword sa kanyang leeg. Ang apoy ay tila nasunog siya ng kaunti, na nagdulot ng sakit. Ngunit ano ang isang maliit na sakit? Kendrick Hawthorne, gumising ka. Isang sumisigaw na boses ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Nanlaki ang mga mata ni Kendrick Hawthorne. Walang kapatid na lalaki sa paningin. Si Julius Reed iyon, tumutugtog ng plota. At sa likuran niya, papalapit ang tunog ng mga kuko ng kabayo. Si Witchmoon na nakasakay sa warhorse, may hawak na longsword. Nagmamadali papunta sa kanya. Young Master, si Kendrick Hawthorne ay nagpawis ng malamig. Kung hindi dahil sa tawag ni Young Master na gumising sa kanya, baka patay na siya sa sarili niyang espada.
Nang makita niya ang mga Ghost Valley disciples na nagpakamatay sa paligid ng palanquan, ang kanyang puso ay nanginig sa labis na takot. Isang piraso ng musika na maaaring pumatay. Nakakakilabot. Sa sandaling iyon, tumango ang warhorse. Si Witchmoon, na may hawak na longsword, ay sumugod kay Julius Reed. Ang musika ng plota, biglang huminto. Ikaw, may ilang kasanayan. Tumingin si Julius Reed sa tumatalon na warhorse, at lumipad sa himpapawid. Gamit ang kanang kamay, idiniin niya ang bungo ng kabayo. Nay! Ang kabayong pandigma ay nagpakawala ng isang malungkot na sigaw. Ang kabayong tumalon ay pilit na idiniin ni Julius Reed. Ang susunod na sandali, dumating ang longsword na sumipol. Si Julius Reed, na nakahawak ang isang kamay sa kabayo, ay tumaob sa hangin. Sklik! Pinutol ng longsword ang hangin, ngunit nabigong masaktan si Julius Reed. Ghost Valley ang Master Witchmoon. Si Witchmoon, na nakasakay sa warhorse, ay tumingin kay Julius Reed at nagtanong, "Sino ka?" Ang kalaban ay mahusay, tiyak na hindi isang walang tao. Ninanakaw mo ang asawa ko, at naglakas loob mong tanungin kung sino ako. Inalis ni Julius Reed ang plota at nakangiting nagtanong, "Hindi ba't masyadong mapangahas iyon?" Ikaw si Julius Reed. Nanliit ang mga mata ni Witchmoon. Ang kabayong pandigma sa ilalim niya ay naging hindi mapakali, na parang nakakaramdam ng matinding pagkabalisa. Sasabihin ang katotohanan. Tumingin si Julius Reed kay Witchmoon, "Ngayon, pumunta ako dito para pumatay. Wala sa inyo ang mabubuhay." Malaking usapan. Tumawa ng malakas si Witchmoon, itinuro si Julius Reed mula sa ibabaw ng kabayo, "Kilala mo ba kung sino ako?" "Ako ang Ghost Valley Young Master." Tumawa siya ng mayabang, puno ng kayabangan ang mga mata. "Kung gayon alam mo ba kung sino ako?" Tinaas ni Julius Reed ang ulo, at nakangiting tanong. "Hey, isang ordinaryong tao. Mayroon kang ilang mga trick, ngunit paano ka makakalaban sa Ghost Valley?" Bakas sa mga mata ni Witchmoon ang paghamak. Ghost Valley, isang sekta na may legacy na umaabot sa daan-daang taon. Mayaman sa pamana, sagana sa mga eksperto, sa bisa ng dahan-daang itinaas ni Julius Reed ang kanyang kamay, at sa isang kisap mata, sinabing, "Ito." Sa isang iglap, ang warhorse sa ilalim ng Witchmoon ay hindi mapakali. P.S. Nagsusulat hanggang 1:00 ng gabi. Sa wakas natapos ko ang 7 kabanata. Ikinalulungkot ko na hindi ako makatapos ng 24:00. Ayokong magsabi ng marami at maging bongga. Gumising ako ng 7:00 para pumasok sa trabaho, at natapos ko ang trabaho ng 5:00 ng gabi. Nagsusulat ako ng kaunti sa aking lunch break. Kapag nasa trabaho ako at walang magawa, sumilip ako sa ilang pagsusulat. Pag-uwi ko sa gabi, pagkatapos kumain, nagsusulat ako. Ang bilis ko sa pagsusulat ay bumuti mula sa mahigit 900 hanggang mahigit 1,000. 15,000 salita araw-araw. Mahigit 12 oras. Wala na talaga akong magagawa. Pagod na ako. Oras na para matulog. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 748, Your Killer, Li-12 Salungguhit 1. Huwag na kayong magpanggap na multo at Diyos dito. Ang mga talukap ng mata ni Witchmoon ay hindi mapigilan, isang napakasamang premonition na lumabas sa kanyang puso. Ang mga warhorse ay lalong hindi mapakali, na parabang nakatagpo sila ng isang nakakatakot. Young Master, may hindi tama. Dahan-daang ipinikit ni Kendrick Hawthorne ang kanyang mga mata, matamang nakikinig sa mga tunog sa paligid niya. Parang mayroong isang hukbong libo-libo, kahit 10,000. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, ang kanyang mukha ay nakakamatay na mapatla. Julius Reed, anong trick ang nilalaro mo? Hindi na nakayanan ni Witchmoon. Hinawakan niya ang kanyang mahabang sable at pinaandar ang kanyang warhorse. Ngunit hindi gumalaw ang warhorse at mas naging hindi mapakali. Ang lupa ay yumanig ng mas malakas. Hindi mo ba ako tinanong kung ano ang ipapalaban ko sa Ghost Valley mo? Itinuro ni Julius Reed ang likod niya, gamit ang mga ito. Mapapawi ko ang iyong Ghost Valley ng 100 ulit. Ang susunod na sandali, ang malayong lugar ay naiilawan ng mga headlight ng isang mabilis na sasakyan. Umusok ang alikabok at usok. Tulad ng isang bagyo, imposibleng makita ng malinaw kung ano ang naruroon. Ano ito? Napalunok si Kendrick Hawthorne.
Sa unang pagkakataon sa buhay niya, nakaramdam siya ng takot. Ito ay, nanginginig ang kamay ni Witchmoon, na nakahawak sa mahabang sable. Tumulo ang kanyang noo sa malamig na pawis. Ang tunog ng hooves. Iyon ang tunog ng hooves. Lalong lumakas ang ingay. Hiss, nataranta ang warhorse ni Witchmoon, muntik na siyang matanggal sa upuan. Ito ay isang hardened warhorse. Kahit nasugatan, hindi ito atras ng kalahating hakbang. Pero ngayon, ito ay ganap na baliw. Young Master. Sa sandaling nawala ang alikabok at usok, itinuro ni Kendrick Hawthorne sa malayo, nanginginig ang kanyang mga binti. Nakita nila ang isang lalaking nakasakay sa kabayo, na may hawak na mahabang sibat. Sumibol siya mula sa makapal na usok ng baril. Witchmoon, magmaneho ka. Sagasaan mo siya. Ang Witchmoon ay napuno ng walang hangganang galit. Sisingilan. Sumenya si Kendrick Hawthorne, at dahan-daang humandar ang tatlong sasakyang Mercedes-Benz sa likod niya. Kahit na ang iyong bakal na kabalyerya, makatiis ba ito ng bakal? Ang tatlong kotseng Mercedes ay nabago na, bawat isa ay nilagyan ng makapal na bakal na plato sa harapan. Ngunit humigit kumulang 10 metro pa lang ang lakad ng mga sasakyan nang huminto sila. Sa likod ng isang lalaki at isang kabayo. Lumitaw ang isang segundo. Isang ika-10, daan-daang kabayo ang mabilis na tumakbo. Ang mga nakasakay na mandirigma ay nag-awit ng kanilang mahahabang sibat, ang kanilang momentum ay napakalaki. Crash! Nanginginig ang mga kamay ni Witchmoon, halos damyugo ang kanyang mga mata. Galit, sama ng loob, kawalang paniwala, ano ba naman? Ito ba? Hindi mo ba narinig ang utos ng Young Master? Magmaneho ka at bumangga sa kanila. Mga kabayo lang yan, mga makina ang minamaneho mo. Mga makinang bakal. Sumugod si Kendrick Hawthorne, binasag ang bintana ng kotse at kinaladkad ang isang driver palabas sa loob. Walang silbi. Namumula ang kanyang mga mata, tumalon siya sa bintana papunta sa Mercedes. Nakatutok ang kanyang tingin sa harapan. Usok iyon ng baril. Isang larangan ng digmaan. Buhay. Ito ang tadhana ni Kendrick Hawthorne. Boom! Ang Mercedes off-road na sasakyan ay umungal sa buhay. Pinapatungan ni Kendrick Hawthorne ang accelerator, na naniningil sa kabalyerya. At sumunod ang dalawang sasakyan sa likuran niya, nang walang pagsasaalang-alang sa kanilang sariling kaligtasan. Walang babalikan. Sumigaw si Kendrick Hawthorne, mahigpit na hinawakan ang manibela. Pumunta kayo sa impyerno, kayong lahat. Lumapit ang Mercedes sa bilis na 200 maf, mabilis na tumakbo patungo sa kabalyerya. Kung tumama, tiyak na kamatayan. Hiss, papalapit ng papalapit. Papalapit ng papalapit. Halos maaninag ni Kendrick Hawthorne ang mukha ng lalaking nasa harapan. Pero biglang, nagkalat ang mga kabalyero. Sa gitna, bumukas ang isang puwang. Habang ang huling 2 kabayo ay pinaalis ng mga mandirigma, si Kendrick Hawthorne ay nakakita ng araw. O marahil, ito ay isang nakakabulag na maliwanag na ilaw. Boom! Dumagundong ang humaharurot na sasakyan at bumangga sa napakalaking bagay na iyon. Nagiging bola ng apoy. Pagkatapos ay dumating ang pangalawa. Ang pangatlo, 3 sasakyan ang matinding nasusunog. Sa malayo, parang bonfire. At ang napakalaking bagay na iyon ay dahan-daang dumaan, na nagdurog-durog sa mga sasakyan. Ang 10,000 Mountain Alliance. Ang Armored Corps. Ang subordinate na si Cole Nelson, na late dumating para iligtas, ay nagsusumamo sa banal na guro na patawarin ako. Ang taong nasa unahan ng kabalyerya ay sumugod sa gilid ni Julius Reed. Pagkababa niya, lumuhad siya sa lupa. Banal na guro. Klang, nahulog sa lupa ang kutsilyo sa kamay ni Witchmoon. Nakatayo siya doon, natulala. Sino ka? Galit na galit siyang umungol. Sampal. Tumayo si Cole Nelson, ang kanyang latigaw ng kabayo ay hamampos sa mukha ni Witchmoon ng marahas. Nag-iiwan ng sariwa, pulang peklat sa kanyang maputing balat. Naglakas loob ka bang saktan ako? Nanlaki ang mga mata ni Witchmoon, hindi makapaniwalang nakatingin kay Cole Nelson. Ako ay Young Master ng Ghost Valley. Sa loob ng mahigit 20 taon, kahit na ang Valley Master ng Ghost Valley ay hindi nakipagkamay sa kanya. Ngunit ngayon, sila ay hinampos sa mukha. Hindi lang siya ng ahas na saktan ka, kundi ng ahas din siyang patayin ka.
Nakangiting tumingin si Julius Reed kay Witchmoon, huwag kang maniwala. Tawagan mo ang tatay mo at tanungin mo siya kung nakikilala niya si Cold Nelson. Sigurado na siya ngayon na walang ideya si Witchmoon na kilala ng matandang lalaki si Cold Nelson. Kahit na hindi niya alam, ang Valley Master ng Ghost Valley ay maraming beses nang binugbog ni Cold Nelson. Hindi mo kaya ang isang latigo lang. Noon, itinali ni Cold Nelson ang Valley Master ng Ghost Valley sa likod ng isang kabayo at kinaladkad siya ng mahigit 100 kilometro. Kayong lahat, dapat mamatay. Madilim ang tingin ni Witchmoon. Ngunit habang sinasabi niya ang mga salitang ito, walang gaanong tiwala sa boses niya. Sa paligid niya, lahat ay mga talam at sibat. Ang mga punto ng mga sibat ay nakatutok lahat sa kanya. Para bang, sa isang utos, siya ay matusok sa pugad ng trumpeta. Tawagan mo ang iyong matanda, sabihin sa kanya na hugasan ang kanyang leeg at hintayin kaming magpuputol. Cold Nelson said with a sneer on his face. Sabihin mo ulit yan. Galit na galit si Witchmoon. Siya ang young master ng Ghost Valley. At gayon pa man, may nangahas na. Sampal. Isang latigaw ng kabayo ang dumaong. Namula rin ang kabilang pisngi ni Witchmoon. Patuloy pa ba kitang sasampalin o hindi? Itinuro ni Julius Reed si Witchmoon, kung hindi kita patuloy na hahampasin, ang susunod na sasalubong sa iyong mukha ay hindi magiging isang latigo. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, kinuha ni Cold Nelson ang mahabang kutsilyo mula sa lupa. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakakabulag ang malamig na sinag. Hey, ako, Ghost Valley, ay tiyak na iiwan kayong lahat na walang labi. Inilabas ni Witchmoon ang isang cellphone, dahan-daang pinindot ang isang string ng mga numero. Makinig kang mabuti. Akmang pipindutin na niya ang call button. Inagaw ni Julius Reed ang mahabang kutsilyo sa kamay ni Cold Nelson. Ang pumatay sa iyo, Julius Reed. Squelch. Tumangala si Witchmoon, tanging isang flash ng malamig na liwanag ang nakita. Madali siyang bumaba. Ipinatong ni Cold Nelson ang kanyang paa sa ulo ni Witchmoon, puno ng panunuya ang kanyang mukha. Ang Ghost Valley ay nangangahas na makipaglaban sa Holy Master ng 10,000 Mountain Alliance. Isang mantis na sinusubukang ihinto ang isang karwahe. Sobra ang pagpapahalaga sa sarili. Banal na guro, ano ang susunod na hakbang? Isang pahiwatig ng kawalang galang ang sumayaw sa mga mata ni Cold Nelson. Kukunin ko ba ang aking mga tauhan at lipulin ang Ghost Valley? Hindi papahintulutan ng 10,000 Mountain Alliance ang sino mang humahamon sa kanilang autoridad. Hindi na kailangan sa ngayon, umiling si Julius Reed, ang balita na na-activate na ang Silang Dragon platform ay malamang na kumalat sa lalong madaling panahon. Wala na tayong masyadong oras. Pagdating ko, nagsimula nang lumabas ang iba't ibang boses sa loob. Ngumisi si Cold Nelson, alam mong buhay ka pa, marami ang nataranta. Ngunit biglang pakiramdam ko, ang labanan mula sa 3 taon na ang nakakaraan, ay tila pinaghandaan. Lumingon si Julius Reed at tumingin kay Cold Nelson, malamang nasangkot si Lola Zaihua. Thunder Peak Hall, may mga disenyo ang matandang babae sa iyo. Nagdilim ang ekspresyon ni Cold Nelson, kung ganoon nga, malamang na mas seryoso ang sitwasyon kaysa inaakala natin. Aking alipin, kumusta ang iyong investigasyon? Naalala ni Julius Reed ang salamin na ibinigay sa kanya ni Elwood Thornycroft bago siya umalis. At ang hairpin sa kamay ni Stacy Cook. 3 taon na ang nakalipas, pagkatapos mong mawala, nawala din siya. Sabi ni Cold Nelson sa mahinang boses. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 749 na patayin si Terry Moore sa Lungguhit 1, Markang Paywa. Marshall Uncle, hindi ba tayo nandito para maghayganti? Ito ay ang ika-30 ng taon, sa kalagitnaan ng gabi. Sa labas ng Asher Percival Hotel, tahimik na lumapit ang isang grupo ng mga tao. Siya, ang nasa harapan ay gumawa ng isang pananahimik na kilos. Palihim na sumulyap sa paligid. Matapos matiyak na walang mga panganib sa malapit, tahimik siyang naglakad. Marshall Uncle, sabi mo ipapakita namin ang lakas ng Medicine King Valley. Bakit parang magnanakaw tayo ngayon? Reklamo ng binata sa likod niya. Sa kalaliman ng gabi, palihim na palihim. Kung ang isang tao ay hindi nakakaalam ng mas mahusay, maaari nilang isipin na sila ay mga magnanakaw.
Tahimik, lumingon si Dustin Rose, itinuro ang mga batang disipulo sa likod niya na walang tigil na bumubulong, at nagbanta, kung mag-iingay pa kayo, lasunin ko kayong lahat sa katahimikan. Patay na katahimikan. Dustin Rose ng Medicine King Valley, kilala rin bilang ang Divine Doctor. Bagamat hindi mahusay sa pagpapagaling ng mga tao, pagdating sa pananakit sa kanila, kahit ang Valley Master ay nagpakita sa kanya ng paggalang. Kung sinabi niyang gusto niyang patahimikin ang isang tao, maaari itong huminga. At ang tao ay tatahimik. Sundan mo ako. Nang makitang tahimik ang mga disipulo mula sa Medicine King Valley, mabilis siyang naglakad patungo sa engranding gusali ng The Star of the Prosperous Age Hotel. Isang ganap na gulo. May mga palatandaan ng away sa lahat ng dako. Lumingalinga si Dustin Rose sa paligid at, tinitiyak na walang tao sa paligid, mahinang tumawag, ikapitong anak. Pero sobrang tahimik ng boses niya. Maging siya ay halos hindi marinig ang sarili. Kalimutan mo na. Bumantong hininga si Dustin Rose, tumalikod, at nagturo sa mahinang boses, magdahan-dahan sa paghahanap, tingnan kung mahahanap mo ang iyong ikapitong anak na si Yorktown. Sige, smack, kakasigaw lang ng isang alagad nang makatanggap siya ng sampal sa mukha. Ang susunod na sandali, ibinuka niya ang kanyang bibig para magsalita. Pero, walang tunog, wala man lang nauutol na boses. Tanging tunog ng paghinga ang natitira. Itinuro ng alagad na ito mula sa Medicine King Valley ang kanyang bibig, galit na kumukumpas. Sorry, hindi ako nagsalita ng malakas, natahimik lang kita. Mahinang sabi ni Dustin Rose. Pumalakpak, ang disipulo mula sa Medicine King Valley ay bumagsak, nakaupo sa lupa. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang kawalan ng pag-asa. Ang iba pa sa kanila ay mahigpit na nagtikom ng kanilang mga bibig, natatakot sa kapahamakan na dumating sa kanila. Napagkasundoan nating pumunta dito para sa paghihiganti ni Marshall Uncle, di ba? Sabi natin ipapakita natin ang kapangyarihan ng Medicine King Valley, di ba? Bakit parang nabalisa si Marshall Uncle Dustin Rose mula nang tumuntong siya sa malaking bulwagan ng Medicine King Valley? And all the way here, tahimik siya. Maghanap ng mas mabilis. Hindi man lang nang-ahas si Dustin Rose na gumamit ng flashlight, naghahanap ng ganito sa pasukan ng The Star of the Prosperous Age. Ang mga tawag sa telepono ay hindi dumaan. Sigurado siya na ang ikapitong anak na lalaki na si Yorktown ay tiyak na tinamaan. Iyon ay, ang pag-iisip ng taong iyon ay nagpang-inig sa puso ni Dustin Rose. Nanawagan sila para sa paghihiganti sa daan-daang taon, ngunit kapag ang taong iyon ay talagang nagpakita, sino ang maglalakas loob na maghiganti? O baka naman, nagkataon lang ba, pagkatapos ng lahat, kahit na ang pinakamatagal na tao sa Medicine King Valley ay nabuhay lamang hanggang sa edad na 190. Ang kapanganakan, katandaan, karamdaman, at kamatayan ay kalooban ng langit, hindi dapat pilitin. Isa rin itong natural na batas na hindi maaaring baligtarin. Sa isiping ito, gumaan ang pakiramdam ni Dustin Rose. Isinasaalang-alang din na ito ay isang bahagyang pagkakahawig lamang. Pagkatapos ng lahat, daan-daang taon na ang nakalilipas, walang katulad ng isang kamera. Ang lahat ng ito ay batay sa mga alaala ng panahon, na nag-sketch ng gayong larawan ng isang tao. Ang isang maliit na paglihis ay normal. Sino ang mabubuhay ng daan-daang taon? Masyadong peke yan. Matapos aliwin ang sarili, natatakot pa rin si Dustin Rose. Dahil ang portrait at larawan, masyado silang magkamukha. Nakarating na sila sa oras na nagsimula ang handaan. N0 no Omicron, si Omicron. Ngunit hindi sila naglakas loob na magpakita ng kanilang sarili. Naghihintay lang sa labas ng hotel ng ilang oras. Hanggang sa matapos ang malaking labanan sa loob. Para sa isang buong 2 oras. Pagkatapos ay pinamunuan ni Dustin Rose ang mga alagad ng Medicine King Valley, na sinusubukang alamin kung nasaan ang ikapitong anak na si Yorktown. Inakala ng mga walang kamalay-malay na disipulo ng Medicine King Valley na siya ay napakalakas. Sa totoo lang, hindi masama si Dustin Rose. Pero kung ikukumpara kay Julius Reed, kaliwat kanan na lang napatay, wala lang siya. Hindi ba iyon ang panliligaw sa kamatayan? Marshall Uncle. Markang paywa. Sa sandaling iyon, ang isang alagad ng Medicine King Valley ay nagpakawala ng mahinang tandang. Ano?
Dustin Rose tiptoed at natagpuan ang isang tao na nakaipit sa ilalim ng mga brick at bato. Ito ang ikapitong anak ng Yorktown family. Ang ikapitong anak ng Yorktown family ay napuno ng dugo, ang kanyang mga buto ay nabasag sa hindi mabilang na mga piraso. Pero kumakabog pa rin ang dibdib niya. Buhay pa si Uncle Master. Excited na bulalas ng isang alagad. Kailan tayo maghihiganti kay Uncle Master? Nang makita ang mga tao ng Medicine King Valley na binugbog sa ganoong kalagayan, sila ay lubos na galit sa loob. Lahat ng tao ay natatakot sa kamatayan. Gayunpaman, ang sining ng pagpapagaling ay maaaring magpahaba ng buhay. Saan man pumunta ang mga tao sa Medicine King Valley, itinuring silang mga pinarangalan na panauhin. Kahit saan, palagi silang napapaligiran ng isang pulutong ng mga humahanga. Maging ang mga alagad ng panlabas na sekta ay tumanggap ng napakagandang pagtrato. Hindi banggitin ang mga alagad ng panloob na sekta. Si Dustin Rose ay isa sa mga pambihirang disipulo sa loob ng sekta. Noong nakaraan, ang ikapitong anak ng Yorktown family ay inatas ang maglingkod kay Dustin Rose, isang panlabas na alagad ng sekta. Pagkatapos niyang mag-over 50, ang ikapitong anak ng Yorktown family ay umalis sa Medicine King Valley at nagsimulang makipagsapalaran sa sekular na mundo. Ngunit siya ay isang tao ng Medicine King Valley magpakailanman. Tito Guro, masyado na tayong binyo-bully ng kalaban, kung hindi natin siya mapapatay, tiyak na mabubure ang reputasyon ng ating Medicine King Valley. Eksakto, si Uncle Master ang ikapitong anak ng Yorktown family ay malubhang nasugatan, ang kabilang partido ay masyadong malupit. Ang mga disipulo ng Medicine King Valley ay napuno ng matuwid na galit. Ang ikapitong anak ng Yorktown family. Mahinang tawag ni Dustin Rose. Gumising ka. Matapos siyang itulak ng 2 beses nang walang tugon, kumuha si Dustin Rose ng isang tableta mula sa kanyang bulsa at itinapat ito sa ikapitong anak ng Yorktown family. Makalipas ang kalahating minuto, ang mahinang ikapitong anak ng Yorktown family ay nagmulat ng kanyang mga mata. Senior na kapatid, ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik, galit, at sakit. Kailan pa siya naranasan ng ganitong kahihiyan? Maglaan ka ng oras. Hinayla ni Dustin Rose ang ikapitong anak ng Yorktown family mula sa mga ladrilyo at bato. Sa sandaling ito, ang ikapitong anak ng Yorktown family ay malata ang katawan. Parang wala siyang buto. Kilala ni na Kuya, Julius Reed at Ivan Reed, at kilala rin ni Terry Moore si Julius Reed. Ang aking mga buto ay nabali ni Terry Moore. Malungkot na sinabi ng ikapitong anak ng Yorktown family, ang kanyang mga salita ay puno ng kawalan ng kakayahan. Julius Reed, bulong ni Dustin Rose sa sarili. Sa hapon, naramdaman na lang niya na pamilyar ang pangalan. Pero wala man lang siyang impresyon. Hanggang sa, napansin niya na sa ilalim ng portrait, may nakasulat na 3 karakter na pulang dugo. Julius Reed, Uncle Master. Itong si Julius Reed ay naglakas loob na ay bully ang ating Medicine King Valley. Kailan natin siya hahawakan? Tama, kung hindi tayo magpapakita sa kanya ng kaunting kapangyarihan, sa tingin ba niya ay isang malambot na persimmon ang ating Medicine King Valley? Pagkabalik natin, maaari nating ipaalam kay Teacher Ming. Ang mga alagad ng Medicine King Valley ay palaging ipinagmamalaki at minamaliit ang mga karaniwang tao. At ngayon, ilang mga mortal lang ang nang-ahas na talunin ang isa sa kanilang sarili sa ganoong estado. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng ikapitong anak ng Yorktown family? Malungkot ang mukha ni Dustin Rose. Narinig namin. Si Julius Reed, ang nanakit sa ating Uncle Master ang ikapitong anak ng Yorktown family. Dapat nating patayin si Julius Reed. Para ipaghiganti si Uncle Master ang ikapitong anak ng Yorktown family. Ang mga disipulo ng Medicine King Valley ay nagsalita ng may galit sa kanilang mga tinig. Ito ay si Terry Moore, na pumatay kay Uncle Master ang ikapitong anak ng Yorktown family. Malamig na sabi ni Dustin Rose. Ito, si Julius Reed iyon. Senior Kuya, ipaghiganti mo ako. Ipaghiganti mo ako. Ang ikapitong anak ng Yorktown family ay napaungol sa matinding paghihirap. Uncle Master ang ikapitong anak ng Yorktown family ay hindi pa patay. At si Terry Moore ay kasabwat lamang, ang utak ay si Julius Reed. Kahit na si Uncle Master ang ikapitong anak ng Yorktown family ay nagdusa ng malubhang pinsala,
ang ating Medicine King Valley ay maaari pa ring iligtas siya. Pagdating ng oras, pakiusap kay Uncle Master ang ikapitong anak ng Yorktown family na ilantad ang mga krimen ni Julius Reed. Hindi naintindihan ng mga disipulo ang kahulugan ng Dustin Rose. Ang ikapitong anak ng Yorktown family ay malinaw na buhay pa at maaaring mailigtas. Basag. Nagbigay ng lakas ang kamay ni Dustin Rose pababa. Binasag ang leeg ng ikapitong anak ng Yorktown family. Ano ang nakita mo? Malamig na tiningnan ni Dustin Rose ang mga alagad na nasa harapan niya. Aalis na sana ang guro, at kung akitin nila ang halimaw na ito. Kalamidad ang sasapitin ng Medicine King Valley. Hindi pa nila nakukuha ang pamilya Leocadia. Ngunit, ang mukha ng Medicine King Valley. Hindi pwedeng mawala pareho lang. Ito, si Terry Moore, ang pumatay sa ating senior brother na ikapitong anak ng Yorktown family. Sabay-sabay na tugon ng mga alagad. Mabuti, tumayo si Dustin Rose at naglabas ng phone sa dibdib niya. Karen, patayin mo si Terry Moore. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 750 Yanwang Dare Not Let Him Die sa Lungguhit Isa, Markang Paywa. Ano? Sa Moon City, sa 7 Days Inn. Nakatayo sa may bintana si Karen na may hawak na cellphone. Sabi ko sayo, para patayin si Terry Moore. Mula sa telepono, nanggagaling ang malamig na boses ni Dustin Rose. Ngunit, malaki ang reputasyon ni Terry Moore sa kabisera, kung mamamatay siya sa ganoong kakaibang mga pangyayari, hindi ba, mahigpit na kinuyam ng kamay ni Karen ang telepono. Namatay si Terry Moore sa pamamagitan ng kamay ni Julius Reed. Anong kinalaman yan sa atin? Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Dustin Rose, trust me. Bukas ng umaga, ang balita na si Terry Moore ay pumunta sa Timog upang maghayganti at namatay sa pamamagitan ng kamay ni Julius Reed ay kakalat sa buong kabisera. Narito rin ang Leocadia family members, mapapatunayan nila na walang conflict sina Julius Reed at Terry Moore. Kumunot ang noo ni Karen, at si Sofia Leocadia ay napakalapit kay Julius Reed, alam na alam ng lahat sa pamilyang Leocadia iyon. Karen, sinusubukan mo bang suwayan ang utos ko? Biglang lumamig ang boses ni Dustin Rose bago siya tumawa, kung hindi kinikilala ng pamilya Leocadia ang katotohanan ito, halatang takot sila kay Julius Reed. Pero, Karen, huwag kalimutan, kami mula sa Medicine King Valley ay may inner sect disciple sa Leocadia family. Ang kanyang mga salita ay may malaking, napakabigat. Muli, nagmula sa telepono ang malamig na boses ni Dustin Rose. Hindi naman siguro na fall ka talaga kay Terry Moore, di ba? Kikilos ako, mangyaring siguraduhin. Idiniin ni Karen ang isang kamay sa dingding, nanginginig ang buong katawan. Kung hindi ka kikilos, sa sandaling bumalik si Terry Moore sa kabisera, lilinisin siya at ikaw ng ating inner sect disciple. Tila may naalala si Dustin Rose at biglang naalala, huwag kalimutan kung ano ang nasa loob ng iyong katawan. Hindi ako makakalimutan, sagot ni Karen sa malalim na boses. Mabuti, binaba ni Dustin Rose ang telepono. Phew. Huminga ng malalim si Karen, namumula ang mukha niya. Papatayin mo ba ako? Nakahiga si Terry Moore sa kama, nakatingin kay Karen. Gising na siya, napukaw ng kakaibang miracle drug ni Karen. Mabahong tofu, fermented bean curd, na may lemon. Sa sandaling natutunaw, hindi makatulog si Terry Moore kahit na gusto niya. Refreshed at malinaw ang ulo. Ngunit wala pa ring kapangyarihan sa kanyang katawan. Ikaw bastard ay nagsumbong sa akin para sa aking happy ending massage. Nakulong ako sa loob ng 1 linggo. Lumapit si Karen kay Terry Moore, nakangiti. For that alone, I should kill you. Kung gayon, sige. Nanlilisik ang mata ni Terry Moore. Mas malawak at mas malawak. Ano ba, sinusubukan mo akong takutin hanggang mamatay? Malungkot na sabi ni Karen habang nakaupo sa gilid ng kama ni Terry Moore at nagsindi ng sigarilyo. Ilang taon na ba simula noong magkakilala tayo? Humawak siya ng malalim, umubo ng bahagya habang nasakal ang usok. Maging ang mga luha ay pamatak sa kanyang mga mata dahil sa pag-ubo. Nakalimutan ko, si Terry Moore ay patuloy na tumitig ng may dilat na mga mata, nag-aatubili na kumurap. Sinusubukan mong takutin akong patay. Hindi nasisiyahang nagsalita si Karen, ipikit mo ang iyong mga mata, damn Terry Moore.
Hindi mo man lang maalala kung ilang taon mo na akong kilala, papatayin ba kita o ano? Hindi ko sila isasara. Matigas na umiling si Terry Moore, babantayan lang kita, tingnan kung paano mo madadala ang iyong sarili na gawin ito. Ayaw mo talagang mamatay ha? Masayang wika ni Karen habang pilit na pinipikit ang mga mata ni Terry Moore gamit ang kanyang kamay. Ngunit sa sandaling tinanggal niya ang kanyang kamay, muling bumukas ang mga mata ni Terry Moore. Gusto mong mamatay? Tama, tumango si Karen, walang gustong mamatay. Pero kung hindi kita papatayin, ako ang mamamatay. Then do it, hindi kita pipigilan. Nakahiga si Terry Moore sa kama, nanlalaki ang mga mata. Huling beses mo akong sinumbong, ito ay dahil sa isang tao mula sa Leocadia family ang sasaktan ako, tinapon ni Karen ang abo ng sigarilyo, alam kong pinoprotektahan mo ako. Paano mo nalaman? Tumaas ang kilay ni Terry Moore, medyo nagulat. Pagkatapos kong palayain, may nagsabi sa akin tungkol dito, bumaling si Karen kay Terry Moore, ngunit nang maghayganti ako, nalaman kong namatay ang tao sa parehong araw na ikinulong ako. So sigurado ka bang ako ang may gawa nito? Nanlaki at alerto ang mga mata ni Terry Moore. Sa pamilya Leocadia, maliban sa iyo, walang pakialam kung mabubuhay man ako o mamatay, kahit na ako ay mula sa Medicine King Valley. Hinigop ni Karen ang sigarilyo at tumayo, tinapik si Terry Moore sa balikat, hindi kita papatayin. Pagkatapos niyang magsalita ay lumabas na siya ng kwarto. Dinial niya ang number ni Julius Reed. Busy signal. Damn it, sino nandyan? Isang boses ang nagmula sa hallway. Tumangala si Karen at nakita ang isang teenager na papalapit. Markang paywa. Clop. Nahulog ang cellphone sa lupa. Mr. Reed. Si Mr. Reed. Napakamot siya ng ulo at tumawa. Hinahanap lang kita. Sino ang tinawag mong anak ng asong babae? Lumapit si Julius Reed habang nakapulupot ang mga kamay sa likod, may mapaglarong mukha habang pinagmamasdan si Karen. N on Omicron, S Omicron. Mahirap sabihin kung bakit. Ang hitsura ni Karen kahit papaano ay tila napakabulol. Kahit na seryoso siyang magsalita, naglabas siya ng impresyon ng kalokohan. Walang tao. Napakamot ng ulo si Karen, awkwardly na sinabing, just cursing randomly. Hindi tama iyon. Yumuko si Julius Reed para kunin ang telepono, tingnan natin, kung sino ang tinawagan mo. Anak ng asong si Terry Moore. Tinapakan ni Karen ang telepono. Basag. Nabasag. Atsu. Sa silid, bumahing si Terry Moore sa hindi malamang dahilan. Puno ng amoy ng mabahong tokwa at lemon ang kanyang ilong. Sinabi mo lang, hinahanap mo ako. Napatingin si Julius Reed kay Karen. Ang matandang lalaki na karaniwang tila mapang-uyam, nakaramdam nga ba siya ng kalungkutan ngayon? Oo. Si Karen naman ay hindi alam kung paano magsisimula. Huwag magpatalo sa paligid. Alam mo gusto kong diretso sa punto, sabi ni Julius Reed, magsalita ng diretso kung may sasabihin ka, o kung hindi, uuwi ako kasama ang aking asawa. Matapos makitungo sa mga tao mula sa Ghost Valley, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Nelson at agad siyang pumunta sa 7 Days Inn. Noong una ay gusto niyang tumawag. Ngunit nakalimutan niya na ang kanyang mga kamay ay natatakpan pa rin ng gasolina. Dahil dito, nang ilabas niya ang kanyang telepono ay agad itong nagliyab. Ang kanyang bagong-bagong telepono. Nakaramdam ng kirot sa puso si Julius Reed. Binalak pa niyang kunan ng litrato ang buwan kasama nito sa gabi ng Lantern Festival. Clump. Hindi inaasahang lumuhad si Karen nang walang anumang babala. Kung may sasabihin, sabihin mo, kung hindi, tumayo ka, sabi ni Julius Reed, medyo hindi nasisiyahan, matanda na kaming magkakilala, magsalita ka ng tapat. Ano ang saysay ng gawaing ito? May gustong pumatay kay Terry Moore. Huminga ng malalim si Karen, medyo nanginginig ang boses. Kung tumanggi si Julius Reed na tumulong, o kung mayroon siyang reserbasyon tungkol sa Medicine King Valley. Tapos si Terry Moore, walang alinlangan na mamamatay. Kahit si Karen mismo ay hindi kumilos. Sa sandaling bumalik sa kabisera, ang inner sect disciples of Medicine King Valley na nakatago sa loob ng Leocadia family ay tatama. Imposibleng bantayan ito. Sino ang gustong pumatay? Bahagyang kumunat ang noo ni Julius Reed, may utang ako kay Terry Moore. Ako. Biglang nagtaas ng ulo si Karen,
Inutusan ako ng Medicine King Valley na patayin si Terry Moore. Kung gayon bakit hindi mo siya patayin? Biglang nakita ni Julius Reed ang dalawang ito na medyo kawili-wili. Kapatid ko si Terry Moore. Naikuyom ni Karen ang kanyang mga kamao, ayoko siyang mamatay. Kahit na kailangan kong mamatay. Akala ko ito ay isang bagay na seryoso. Kinurot ni Julius Reed ang balikat ni Karen at itinaas ito ng isang galaw. Kung sasabihin kong kailangang mabuhay si Terry Moore, kahit ang hari ng impyerno ay hindi maglalakas loob na hayaan siyang mamatay. Ngunit ang gustong pumatay sa kanya ay ang Medicine King Valley. Naisip ni Karen na hindi naiintindihan ni Julius Reed ang husay ng Medicine King Valley. Ang Medicine King Valley, na kilala sa kanilang mga medikal na kasanayan, ay madalas na iginagalang at sinusuportahan ng mga matataas na opisyal at maharlika. Nang magsama-sama ang mga taong ito, ang kanilang kapangyarihan ay lubhang nakakatakot. Iyon din ang dahilan kung bakit si Dustin Rose ay maaaring, sa isang gabi, ay magpakalat ng mga tsismis sa malayo at malawak. Bullshit Medicine King Valley, lahat ay walang laman na reputasyon. Kung hindi, paano mamatay ang Medicine King ng taong iyon mula sa lason na nilikha niya mismo? Bahagyang tumawa si Julius Reed at naglakad patungo sa kwarto ni Keller Radcliffe. At sa likod niya, si Karen. Nagyelo. Bilang isang alagad sa labas ng sekta, hindi siya kwalipikadong pumasok sa pangunahing bulwagan. Ngunit tila naaalala niya ang mga alingaw-ngaw na. Namatay ang isang haring medisina dahil sa lason na ginawa niya sa kanyang sarili. Si Julius Reed ay hindi mula sa Medicine King Valley, kaya paano niya nalaman ang tungkol dito? Bumaba ang tingin ni Karen at dahan-daang itinaas ang manggas. Sa kanyang palso, mayroong isang itim na linya na patuloy na gumagalaw.